Nabuhay akong muli, talagang nabuhay akong muli sa pagkakataong ito. Tiyak na mag-isip ako. Isang aksidente ang nagdulot sa akin na maging tanga. Walang naniwala sa nayon. Tanging pagmumuni-muni lamang. Ay naku. Nagpapanggap akong tanga. Sige. Ay, Tanga. Walang pumapansin sa kanya sa bahay. Narinig ko na kahit pagkain, hindi siya pinapahiran ng kanyang stepmother. Ay naku, ang kawawa naman. Kailangan nating gumawa ng mabuting bagay. Bodong, napakainit ng panahon. Siguradong uhaw na uhaw ka na. Bigyan kita ng masarap na inumin. Halika na, bilis, anong ginagawa nyo? Kayong mga batang pasaway. Magsitakas na kayo. Hehe. Parang umaabante ang siko mo sa labas. Ako ang nagbayad para maging asawa mo. At ngayon, sinasadyang magbigay ng pagkain sa iba. Hindi. Huwag ipaalam sa iba ang nangyari ngayon. Alam kong si Huang Qiao ay isang estudyante. Nang kidnapin siya ng mga tao, napunta siya kay General Huang. May utang na loob siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na kita papayagang dumaan sa dati mong landas. Ang ganda ng dalagang ito. Saan mo siya nakuha? Bakit ang dami mong tanong? Bibili mo ba talaga ang babaeng ito? Masyadong matigas ang ulo ng batang ito. Talagang nagpakasipag ako para mapakumbaba siya. Matanda na. 5 piso lang. Sapat na yan para kumita ka ng marami. Dagdagan pa ng 2 piso. Yung iba, isang tao lang ang gumagamit ng asawa. Kayo, mga kapatid, sabay-sabay kayong gumamit. Hindi ko pa nga kayo pinabayaran ng kahit 1 sentimo. At saka, ito ay isang tunay na estudyante sa universidad. Saan pa kayo makahanap ng kasing ganda nito? Bro, bakit hindi na lang tayo magdagdag ng 2 piso? Tumahimik ka na, babae. Huwag ka nang makialam dito. 18 yuan, ito na ang pinakamababang presyo. Kung okay lang, kukunin ko ang pera at alis na. Mamaya, makakasama na siya ninyong magkapatid pa uwi. Lanan. Kung hindi pwede. Dadalhin ko siya sa katabing baryo. Maraming tao ang gustong makuha ang ganitong magandang babae na may edukasyon. Maraming nag-agawan para dito. Naka-encounter na ba si Lao Sheng ng ganitong estudyante? Ano bang encounter? Sa isip niya, gusto lang niyang tumakas. Wala na akong oras para ayusin siya. Saan pa ako makakahanap ng oras? Gusto mo bang subukan? Anong ibig mong sabihin, walang dagdag na bayad? Binibigyan ka namin ng pagkakataong ito. Ano sa tingin mo? Tito, huwag ganyan, please. Pakiusap, please. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakiusap, please. Ibabalik kita. Maaari mo ba akong patawarin? Akala mo ba madali akong lokohin, parang 3 taong gulang na bata? Tito, pakiusap, please. Yung 2 piso, ayaw ko na. Kayo muna ang lumabas. Ayun, tama na. Kailangan mong magmadali. Hindi mo dapat masyadong hawakan ang misis na ito. Lao Zhao. Tong asawa ay binili namin ng kapatid ko. Huwag mo siyang masira. Bitawan mo ako. Ikaw ay lumalabag sa batas. Dito sa nayon na ito, ako ang batas. Hahaha, hindi ko akalain sa edad kong ito. Bakit ang bata-bata mo pa bilang estudyante sa kolehiyo, hahaha? Hahaha. Ay naku, hahaha, ay naku. Sino ka? Walang anuman, maliit na son. Huwag na tayong pag-usapan yan. Ang mga tanga, hindi kailangang managot sa pagpatay. Kung patayin ng tanga na to si Sheng Wanlin, makakatipid tayo ng 15 yuan sa pagbili ng asawa. Umakyat na. Hindi tinatanggap. Hindi namin pakikialaman yan. Hindi ito. Yung tanga sa daan ng digmaan ng dugo, yung baka. Bakit siya nandito, nagwawala? Patayin mo siya. Noon, hindi pa makasabi ng maayos ang tanga na to. Ikaw ang nagturo sa kanya niyan. Gamitin ang 2 kamay sa pagbaril. Hahaha. Hahaha, ang tanga-tanga. Anong gusto mong gawin, gago ka? Saan mo siya nakuha? Baka naman gusto mo siya. Walang problema, ibibigay siya sa'yo ng tito mo. Hahaha, tanga.
Ano bang gusto mong gawin? Hahaha, sinasabi ko sa'yo, hindi ko talaga maalala. Noong araw na yon, parang naguguluhan ang isip ko, hahaha. Ay sa Sichuan. Ang tanging naalala ko lang ay dito. Hindi talaga kita niloloko. Balak ko sanang pumunta sa Sichuan para magbenta ng mga paninda. Pero ninakaw ang pera ko sa kalagitnaan ng biyahe. 3 araw na akong hindi nakakain. Gutom na ako, nakikita ko na ang mga bituin. Biglang may isang estudyante na lumapit at nagbigay sa akin ng pagkain. Naisip ko, hindi naman pwedeng sayang lang ang pagpunta ko dito. Pakiusap, hayaan mo akong makaligtas. Alam ko na nagkamali ako. Sabi mo kanina. Matagal na naming pinag-usapan na. Isa siyang hangal. Kahit hangal pa siya, naniniwala ka pa rin. Tumahimik ka na, itong dalaga ay ni-raid ko. Kung ano ang gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Haha, ibibigay ko sa'yo. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ay. Una, ikaw ang nagligtas sa akin sa buhay na ito. Gagawin ko ang lahat para maibalik ka sa bahay. Huwag kang matakot, hindi kita papatayin. Sumama ka sa akin. Aakbayan kita. Ha. Ha. Guro, sabi mo 11 pesos lang, at pumayag ka ng ibenta ang babaeng ito sa akin. Di mo maaring hindi to pa rin ang iyong salita. Nawala na ang mga tao dahil sa tanga niyang iyon. Kung hahanapin mo siya. Hahaha. Hubarin mo ang damit. Humiga ka sa kama. Pakiusap, pakawalan mo na ako, okay, pakiusap. Masakit ba? Lanan. Masakit ba? Lanan. Huwag kang mag-alala. Walang sinuman ang mangahas na saktan ka muli. Magpahinga ka ng mabuti. Subukan mong huwag gumalaw. Siguradong hindi titigil ang kapatid na yon. Ikaw na ang maglagay ng halamang gamot na ito. CJ. Bakit hindi niya ako hinahawakan? Paano naman ang tanga na to ay talagang papayagang umalis ako? Sadyang may kutsilyo siyang humaharang para hindi ako makatakas. Sa susunod na buhay. Wala yung tanga dito. Kailangan kong tumakas habang may pagkakataon. Dapat akong umalis sa nayon na to at bumalik sa bahay ko. Sino bang sinumpang pumatay ng libo-libo? Ninakaw ang 32 pesos ng pamilya ko. Siguradong ang tanga mong anak ang may gawa niyan. Itong walang silbi na tanga. Hanggang kailan namin siya aalagaan? Tumigil ka sa kakasabi ng ganyan. Tuwing may problema, ikaw na lang ang sisihin. Hey! Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Ako ang binili ni Shenshen. Asawa. Asawa, tangsin, hindi mo ba ako makikilala? Tingnan mo ang sarili mo. Ang tanga mong anak, may kakayahan ka na. Natutunan mong magnakaw ng pera sa bahay para bumili ng babae. Ako ang kumuha ng pera. Pero unawain mo muna kung sa inyo ba talaga ang perang yan. Ngayon, talagang wala ng takasan. Anong sinasabi mo? Ano bang yo at ako? Tayo'y isang pamilya. Sa ilang taon, magiging espesyal ang merkado ng Webbles. Natutunan ko ang mga kasanayan mula sa guro ko, hindi naman ako kulang sa talento. Kung hindi dahil sa nakaraan, lahat ng kinikita ko ay kinukuha ng babaeng ito. Kahit hindi ako yumaman, makakaraos naman ako ng maayos. Tay, maghiwalay na tayo. Ayaw ko nang makisangkot sa inyo. Huwag naman, Xiao Shen, hindi iyon ang ibig sabihin ng nanay. Karapat dapat ka bang maging nanay ko?
Huwag kang magpakabastos dito. Sige, ano man ang gusto mong mangyari, okay lang. Ngayon na may asawa ka na, dapat ay mamuhay ka na ng sarili mong buhay. May natitirang 3 kilo ng langis ng gulay at higit sa 0 kilo ng bigas sa bahay. Kunin mo ang 1 kilo ng langis at 4 na kilo ng bigas. At gamitin mo ang mga ito para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bahala ka na, anak. Sa anumang paraan, makalipas ang ilang araw, babalik ka rin sa pagiging tanga. Sisi ko na hindi kita naalagaan ng mabuti noong bata ka. Maliit na sugat. Ngayon ay minsan ay mabuti, minsan ay masama. Ganun. Hintayin mo muna. Hey, hintayin mo ako. Anak, sa mga araw na ito, kumain ka ng mas marami, huwag masyadong magtipid. Sige, hawakan mo ito. Hey. Mukhang alam din ng tatay ko. Hintayin mong maging tanga ako. Ang mga bagay na ito ay mauubos din ng babaeng iyon. Langis, tiyak na higit pa sa. Siguradong lampas ka sa 4 na kilo. Tangksinyang. Bigyan mo ng maraming bigas at langis ang gago mong anak. Ano ang pakain ko sa anak mong babae? Talagang malas na malas ako sa buhay. Paano ba naman napangasawa kita na tanga? Huwag kang gagalaw, titignan ko muna ang sugat mo. Malaki na ang nabawas sa pamamaga. Bibigyan kita ng pampahid muli ngayong gabi. Siguro bukas ay magiging maayos na ito. Sigurado akong gutom ka na. Nakakuha ako ng isda. Maghintay ka lang, mabilis kong ihahanda ang pagkain. Hindi ako gutom, ayoko ng pagkain mo. Halika, kumain ka. Hindi, ayoko kumain. Sa daan, dinala ka ng mga tao sa masamang layunin. Siguro hindi ka nakapagkain ng maayos. Talagang hindi ka magpapakain. Hindi ka kain. Ikaw. Huwag mong isipin na mabibili mo ako sa mga maliliit na pabor. Hindi ako susuko sa'yo. Ang pangalan ko ay Tang Dongsheng. Oh. Huwag mag-isip na tumakas mula sa bundok. Maraming mga baboy ramo at lobo sa bundok. May mga tigre pa nga, na kayang kumain ng tao. Nagsisinungaling. Seryoso ako. Magpakatino ka at isipin mong mabuti. Kapag naaalala mo na kung nasaan ang bahay mo, ihahatid kita pauwi. Pero kailangan kong maghanap ng paraan para kumita ng pera. Manatili ka lang sa bahay, huwag kang maglakbay ng walang dahilan, okay? Nagsisinungaling. Anong sinabi mo? Wala naman. Ang mga bagay na nakuha mula sa paghahati ng pamilya ay hindi naman tatagal ng ilang araw. Tama nga. Tanging ako lang ang nakakaalam na sa loob ng ilang taon, magiging sobrang sikat ang negosyo ng Webles. Kung maaga tayong maghahanda ngayon, ako ang magiging unang pumasok sa larangang ito. Sa mga panahong iyon, hindi lang ako magiging pinakamayaman sa barangay. Posible ring maging pinakamayaman sa buong probinsya. Sa mga panahong iyon, magiging maayos ang lahat. Lalabas ako mamaya. Siguro, gabi na ako makakabalik. Kung nagugutom ka, iinitin mo na lang ang pagkain sa kawali. Umalis na siya. Ngayon na ang tamang pagkakataon para makaalis sa nayon na ito. Itong tanga talagang kinuha ako, bagamat wala naman siyang ginawang labag sa akin. Pero hindi mo alam. Baka isang araw magalit siya. Hindi, kailangan kong makaalis. Leye. Hindi, kailangan kong makaalis.
Kung hindi, kakain lang ako ng kaunti. Kailangan kumain para may lakas na tumakas. Ay, anong nangyari kay Huzen? Ano? Ayaw ko na. Lene, nagmamatigas ka pa. Sasabihin mong ayaw mo na, ayaw mo na. Ano ang kakainin mo? Matagal na tayong hindi nakikita, ano? Guro, gusto kong subukan na magbenta ng mga natapos na produkto. Kagabi, bumili ako ng asawa. Kailangan kong kumita para sa pamilya. Bumili ng asawa, ha? Kung paano dumating ang pag-ibig, ayos lang, bahala ka. Kapag kumita ako, bibili ako ng magandang alak para sa'yo. Anong kayamanan? Wala namang sinasabi sa bibig. Ay, kung marinig ito ng grupo, hindi ba't natatakot kang mapagkamalang kapitalistang buntot? Talon, talon, talon. Ayos lang. Mukhang may konsensya pa ang batang ito. Guro, sabi mo kung sabihin ko ring ayaw ko na. Baka sakaling bugbugin mo ako. Ay, Chen Shengfeng, seryoso ka ba? Bakit ka pa lumaban? Pareho tayong mga estudyante, bakit ang layo ng agwat? Sinasabi ko sa'yo, bata. Hindi na ba ako kasama sa iyong uring manggagawa? Aba. O ang iyong guro, hindi ka kapatid, Jin Xiangjun. May tapang. Huwag kang tumakas. Shenji. Shenji. Maaari mo ba akong isama sa yaman? Shenji, Shenji. Maaari mo ba akong isama para yumaman? Gusto mo rin bang sumali? Pero hindi pa ako bihasa sa aking sining. Okay ka naman sa pag-ukit ng kahoy. Wala na akong ibang inaasahan. Iyan ay totoo, kapatid. Gaano katagal ka nang may malinaw na isip? Natapos na ang mga taon ng pagkalito. Kung gusto mong kumita, sumama ka sa akin sa bundok, mabilis tayong makakakuha. Gaano kabilis, parang isang kisap mata lang. Magandang araw sa mga kasamahan sa pabrika ng makinaryang pang-agrikultura. Ako si Tang Dongshen. 5 henerasyon na ang aming pamilya sa medisina. Ngayon ay nagdala ako ng mga gamot para sa pag-iwas sa kanser at pagpapalakas ng katawan. Mga sangkap para sa pagpapalakas ng enerhiya at dugo. Kung interesado kayo, tingnan nyo. Ngayon pati pang uto marunong na. Talagang ikaw ang kilala ko. 5 henerasyon na ang aming pamilya sa medisina. Ngayon ay nagdala ako ng mga gamot para sa pag-iwas sa kanser at pagpapalakas ng katawan. Mga halamang gamot na nagpapalakas ng dugo at enerhiya. Halika, halika, 30 sentimos lang ang 1 kilo. Sa 30 sentimos, maibabalik mo ang kalusugan. Tumingin ka na. Ate, napakabuti ng bagay na ito para sa katawan. Bumalik ka ulit, ate. Maganda ito. Ate, tita. Tumingin ka na. Mahal na kasama. Ano ba talaga ang binibenta mo, gamot o mga ligaw na gulay? Aba, ito ay mountain mushroom na pampatanggal ng cancer at pampatibay ng dugo. 3 mao kada kilo. Ito ay chicken sticky rice na pampatibay ng tiyan at pampagana. Magandang kainin ito para sa may problema sa baga. Ito naman, kapag pinirito sa mantika, mas masarap pa kaysa karne. Aba, 4 na mao kada kilo. Masarap na gulay, nakakatulong pa sa kalusugan, talagang sulit. Sige, anong dami ang gusto mo? 1 kilo ng mushroom at 1 kilo ng chicken sticky rice. Kailangan ng asawa ko ng pangalagaan ng tiyan niya. Sige. Nangyari na, miss, ang timbangan ay mataas na. Bibigyan kita ng dagdag na sabaw na masarap. Ate, bibigyan kita ng mas marami. Kumain ka muna ng maayos bago ka bumalik. CJ, dali, lagyan mo ako ng kalahating kilo ng chicken fungus, nagmamadali pa ako sa trabaho. O sige, naintindihan ko. Ate, balik ka ulit ha. Bumalik ka sa susunod. Ay naku. Ang bilis talagang maubos nito. Shan, naubos na ang 4 na basket. Kumita tayo ng 35 yuan sa mga itim na kabute. 34.6 yuan sa mga chicken dumpling, kabuang 69.7 yuan. 70 sa isang araw. Kikita tayo ng higit sa 2,000 sa isang buwan. Shen, hindi ba tayo mahuhuli? Ay. Kahit papaano, makakain siya ng maayos. Hintayin siyang maalala kung nasaan ang bayan. Sisikapin kong maipadala siya pabalik, ito'y utang na loob. Kailangan itong bayaran. Per. Nakakabahala ang perang ito. Narinig ko na si Liu Mingliang sa kabilang na yon. Ay pinatay dahil sa pagbebenta ng ilang daang piso. Medyo natatakot pa rin ako. Ang binibenta natin ay mga produkto mula sa bundok, hindi ito labag sa batas. Huwag matakot na kumita ng patas. Oo ay. Tara, tingnan nyo na.
Hayaan na lang na dito manirahan itong babae. Nakalimutan na niya kung nasaan ang bahay niya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Pero masipag itong batang ito. Ayaw niyang magpabaya sa pagkain. Nagpapalay siya buong hapon. Dito na lang muna siya tumira. Lanan. Ang ganda ng dalagang ito. Talagang bagay siya kay Tang Dongsheng bilang asawa. Sweldo rin siya. Mas mabuti pang isipin ng anak ko. Dalaga. Ano ang tawag sa'yo? Tita, ako si Huang Qiao. Ang pangalang Qiaoer ay talagang kaakit-akit. Tita, may isang bagay akong hindi alam kung dapat bang sabihin. Sinasabi ito dahil natatakot akong masaktan ka. Kung mahihirapan ka, huwag na lang sabihin. Hindi pwede, hindi ko kayang itago ito sa'yo. Bodong bata, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Shenshen sa labas? Naghahanap siya ng bagong bahay. Gusto niyang ibenta ka sa katabing na yon. Nakapag-usap na sila tungkol sa presyo. 50 yuan. Tita, totoo ba ang sinasabi mo? Bodong bata, tingnan mo ang kanyang kabaliwan. Tao bang namumuhay ang ganyan? Sino bang nagluluto ng kalahating palanggana ng mantika? Mas mabangis pa siya kaysa sa mga lobo. Nakita ko pa siyang kumagat ng ulo ng aso. Sasabihin mo bang nakakatakot makasama siya? Auntie, ano ang gagawin ko? Ayokong mamatay. Gusto ko pang umuwi at hanapin ang mga magulang ko. Huwag kang matakot, hintayin mo lang ang mga plano ni Auntie. Yenen, maghintay ka ng 2 araw sa tita. Sa loob ng 2 araw, magkunwari kang walang alam. Huwag kang maniwala sa kanila at sa kanyang anak. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, dadalhin kita sa pagtakas. Ikaw, bayani ng mundo, anong gulo na naman ang pinapasok mo? Magsiwi ka na sa bahay mo. Bata, hintayin mong magkamali ako at makikita mo kung paano kita ayusin. Hindi ka pa ba alis? Babae, tandaan mo ang sinabi ko ha. Lanan. Kuya Xuan, ito na ba ang asawa mong binili mo? Ay naku, ang ganda niya sobra. Mas maganda pa kaysa sa anak ni Master Cheng, yung kabit na yon. Anong sinasabi ng kabit na yon sa'yo? Wala naman siyang masyadong sinabi. Halika na. Sa gawain ito, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala. Bumili ako ng isang pares ng sapatos na gawa sa goma para subukan kung swak sa'yo. Balak mo bang ayusin ako ng maayos? Para ibigay sa ibang tao, di ba? Siang Jun, lumaki ka na pero hindi mo pa naipakita ang paggalang sa pamilya. Ihahatid ko sa iyo ang kalahati ng karne at bigas. Ay, Chen. Naipamahagi na ang pera. Hindi ko ito maaring tanggapin. Ayokong samantalahin ang iyong kabaitan. Ay, huwag nang magpatumpik-tumpik, abala ako. Mahigit 30 yuan lang, sayang naman. Huwag naman sanang naubos na lahat. Talagang napakasayang na bagay mo. Halika. Upo ka. Sakto lang, nagastos ng 4 o 5 yuan. Saan ka kumuha ng pera? Bakit ang taas ng bayad sa bahay? Walang duda, siguradong kita ito mula sa pagbebenta ko. Qiaoer. Anong nangyari kay Shengje? Bakit hindi masaya si ate? Kung muling mag-uusap ng masama si Xiaolong siya, pupunitin ko ang bibig mo. Yan maliit na bastardo. Kapag nagkasakit ka, tingnan mo kung paano kita papatayin. Kuya, hanapin mo na.
Ay, nandito na si Itay. Ay, nandito na ako, ay naku. Saktong-sakto, nagluto si Xiaosheng. Tamad na akong magluto, bahala na, kakain na lang. Nanay, bakit ka nandito sa bahay ni kuya para kumain? Buwisit na bata, kung wala kang masabi, manahimik ka na lang. Anong pinag-usapan nyo, wala namang pagkakaiba ang pamilya natin. Kiao, tama ba? Sinabi ko na noon, hiwalay na tayo, naalala mo ba? Hawakan mo ang mangkok mo, umalis ka na. Mas mabuti pang pakainin ko ang aso kaysa ibigay sa iyo ang pagkain ko. Umalis ka na, huwag ka nang magulo. Ayos ka, Tangsinggang. 10 taon na tayong magkasama, ganyan ka sa akin. Ikaw, matandang walang kamatayan. Subukan mong murahin ang tatay ko ulit. Ikaw. Tay, kakain na. Lanan. Tara, kumain na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Ay. Maaari pa bang ipagpatuloy ang buhay na ito? Ba? Ay, tatay, mula ngayon ay araw-araw tayong hindi kakain ng karne. Ikaw at si ate ay dito na lang kumain. Hayaan na lang siyang mag-isa. Lanan. Kain ka ng marami. Sobrang payat, hindi maganda. Kaya ba ayaw ng mga mamimili dahil mahina ang katawan ko? Sister, ang sarap ng karne na ito. Mamaya, dagdagan kita ng marami, Denen. Xianjun, anong ginagawa niyo para kumita ng pera na ito? Oh, hindi mo alam sa bundok. Tatay, mamaya na tayo pumasok sa bundok, detalyado kong sasabihin. Aha. Talaga, itinago niyo sa akin at ipinagbili ako. Ito ay tiyak na maruming pera mula sa pagbebenta sa akin. Sister, ang ganda-ganda mo. Talagang maunawain si Yuan Yuan. Ate, bakit parang hindi ka masaya? Kuya, sobrang mahal ka niya. Sabi pa nga, bibili siya ng tela para sa bagong damit mo. Halika, kumain na tayo. Ay. Tay, maghanap ka ng ilang maasahang kababayan. Sama-sama tayong umakyat sa bundok para gawin ito. Mas marami, mas mabilis ang kita. Talagang mabenta ang mga ligaw na kabute. Ay, kung makakapunta lang tayo sa syudad, talagang kailangan ito. Ang tuloy-tuloy na maliit na kita ay pwedeng kumita talaga. Ay, Xiaojun, Dahuang. Xiaojun, ay. Pwede mo bang ilagay si Dahuang sa bahay ko? Hindi pwede, kuya. Si Dahuang sa bahay namin ay sobrang agresibo at malakas. Anong gagawin mo kay Dahuang namin? Hindi ako kampante na mag-isa ang asawa mong babae sa bahay. Sige, okay na. Dawang. Alagaan mo ang asawa ko. Lene. Punong-puno ng mga bagay na yan sa bundok. Talagang pwedeng gawing pera. Mga kababayan, huwag mag-alala. Kumuha ngayon, bayad agad, 1 mao bawat kilo. Magbibigay ng pera dito ng eksaktong alas 12. Bobo na si Shan. Pwede bang pabulaanan yan? Ay. Huwag mag-alala, mga kababayan. Sabi ko, bayaran agad, walang utang. Gaano karami ang tapakan, siya ring bayad. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Sana hindi ka magbago ng isip, Xiaoshen. At kunin ang pera pabalik. Ayos lang, walang problema. Ayos, wala akong ginagawa sa gabi, isama mo ako. Okay. Kita tayo ng 12. Nanay, pupunta ka na naman sa bahay ng lola. Sino ang nanay mo? Nakapagpalaki ka ng ganitong salot na kumakain sa sariling pamilya. Kahit kapatid mo, hindi mo matanggap pero tinatawag mo ang mga estranghero na kuya. Mas mabuti pa ang isang puting mata kaysa sayo. Sabihin mo ulit, Tang Dongsheng, nababaliw ka na ba? Ikaw, maliit na hayop, pumatay ka na. Long, may gustong pumatay. Kung may prinsipyo ka, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Ate Yuan, may tanong ako sa'yo. Umalis na ang mama. Hindi ka ba nalulungkot? Mas mabuti nga na walang mama na nagagalit kay Yuan. Ngayon, may mga kuya at tatay akong nagmamahal sa akin. Masaya ako araw-araw. Tingnan mo ang maliit na aso, Yuan. Si Yunyun ay pinalaki namin ng tatay mula pagkabata.
Si Jeng Hongxia ay mas nagmamalasakit sa kanyang anak na estudyante sa kolehiyo. Palagi niyang sinasabi na kami ang nagpapabigat sa kanya. Matagal na niyang pinaplano na kapag nagtapos na ang panganay, lilipat na sila sa lungsod. Para mag-enjoy, siya ay tamad at mapagmataas. Mahirap baguhin ang kanyang kalikasan. Kiao, sa mga nakaraang araw ay abala ako sa negosyo. Hindi na kayang asikasuhin ng tatay. Maaari mo bang tulungan akong alagaan si Yunyon? Anong ginagawa mo? Magbenta-benta ka, makikita mo mamaya sa gabi. Yung aso na to ang pinakaayaw niya si Huang Guochao at sila. Kapag nakita niya sila, sumisigaw siya. Sa bundok, maririnig namin ang ingay. Kung ayaw mo na, tawagan mo na lang kami. Maririnig namin. Hindi pwedeng sayangin ang magandang buwan. Kailangan mong tulungan si ate maghugas ng pinggan. Naintindihan ko, kuya, aalagaan ko si ate ng mabuti. Ha? Xiao Jun, halika, tulungan mo ako. Ay. Halika, buksan mo ito. Tama. Kumusta? Sigurado ka bang mabebenta mo lahat ng mga ito? Siyempre, tiyak na mabebenta. Ayos na ang mga benta sa bayan. Kailangan pa rin nating umakyat ng bundok. Kung talaga kayang hanapan tayo ng paraan para kumita. Siya ang malaking tulong ng buong baryo. Pinagsisikapan naming makipagtulungan sa'yo. Talagang matamis yung dahon ng kulitis na ito. Uy, nandito na ang asawa ko. May maitutulong ba ako? Umuwi ka na lang muna at magpahinga. Hindi na kailangan ng tulong. Gusto ko sanang makatulong sa inyo. Sige, kunin na natin ang money. Tanggalin lang ang mga damo. Sige. Ganito pala kinikita ang pera. Umupo ka na. Anong nangyayari? Huwag kang gagalaw. Naiintindihan ko sa puso ko. Ayaw mo pa rin akong paniwalaan. Naiintindihan ko. Ang mga ginawa ng banal na harilin na hayop. Sino mang tao ay matatakot. Ngunit umaasa pa rin akong mapagkakatiwalaan mo ako. Hindi kita sasaktan. Katatapos lang sa bundok. Nagsabi na ako sa mga kababayan at sa ama ko. Basta't wala ako. Sila ang magbabantay sa'yo. Yung dalawang matandang aso sa nayon. Hindi makakalapit sa'yo. Huwag masyadong mag-alala. Sasagutin ko sila ng lubusan. Sino ang magtatangkang saktan ka sa buhay na ito? Gagawin ko ang lahat kahit na ang buhay ko para protektahan ka. Kilalang kilala mo ba ako noon? Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito? Kung sasabihin ko, may utang na loob ako sa'yo. Sobrang dami ng utang na loob ko. Ano ang utang na loob ko sa'yo? Sinasabi na utang talaga ito. Huwag nang magtanong. Yung karne kahapon, mamaya ikaw na lang ang gumawa at kumain. Baka tanghali pa ako makabalik. Babalik tayo, Xiao Jun, manghuli tayo ng kaunti. Sige na, tito. Ayos lang, haha. Haha. Kiao. Ay. Tingnan mo, ikaw ay isang taong may kultura. Sana matulungan mo si Xiao Shen sa pag-aalaga ng mga libro. Hindi kami marunong bumasa. Hindi rin kami marunong magbilang. Ilan, okay. Kung ikaw talaga ang magiging asawa ng pamilya Tang, ang saya sana. Magpapauna na ako, magpapapahinga. Huwag kang matakot, nandyan ang mga tiyuhin sa paligid. Kung may kailangan, sumigaw ka lang. Ha? Walang makakapang-api sa iyo mula ngayon. Manatili ka rito ng maayos. Ayos. Naku, finally nandito ka na. Bilhan mo ako ng 1 kilo ng kabute. At kailangan ko rin ng 5 kilo ng ugat ng tawa-tawa. Ay naku, ate, ang dami nang nakapila. Bakit ka sumisingit? Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa pila? Tama na ang kalokohan mo. Ako nga ang unang humiling na bumili. Paano ako nag-cut in? Bata, huwag kang magpakatanga. Bilisan mo at ilagay na yan sa timbangan. Naghihintay pa kami. Huwag kayong mag-alala, mga tao. Huwag magsiksikan, isa-isa lang. May sapat para sa lahat. O, ano ang gusto mo? 1 kilo ng kabute. Mabilis, halika na. Halika. Ah, gusto ko ng 5 kilo ng siye shiyan. 5 kilo ng siye shiyan. Sige, mataas na ilagay. Ate, ikaw na ang kumuha. Hi. Ay, sapat na, masarap, bumalik ka ulit, halika na, ay. Ay, 5 gin ng kabute. Sige, 5 gin ng kabute. Toong kalidad na kabute, dito na. Salamat, boss. Ay, kabaro, ang karne ng kabute ang pinakasariwa at sobrang sarap. Pwede rin ang kinudkod na ugat ng ashitaba o kaya sabaw. Tama, kabaro.
Araw-araw ang aming pabrika, 1-0 gin ng kabute ang order. Dadalhin namin bukas ng oras. Walang problema, sige. Kailangan ng pabrika namin ng 20 kilo ng itim na kabute. Ihatid nyo na lang dito sa pabrika ngayon. Oh, sige. Sige, kuya, babalik kami para kunin ito. Uy, kuya. Ihahatid ko na sa inyo mamaya. Dalhin nyo agad, bilisan nyo ah. Sige, sige. Mahigit 600 na piso. Kailangan ng tagapamahala ng 1 taon at kalahati para kumita ng ganitong halaga. Kumita tayo ng ganito sa isang araw. Sobrang dami na nitong dapat ikulong. Tama na ang sigaw. Mabilis, ayusin na. Uwi ka na, ipasa mo kay Hipag ang mga tala. Nakikita mo ba? Nakikita ko, huwag kang mag-alala. Tay, hahaha. Naubos na lahat. Tiyo, huwag kang mag-alala, lahat ay naibenta na. Ubos na lahat. Wala nang natira, ha? Oy, pumasok ka sa bahay, tulungan mo akong magbilang. CJ. Oy, tatay. Pumunta ka na, tawagin mo ang mga kababayan natin para kunin ang pera. Sige po. Ito ang lahat ng pera na kinita natin ngayong araw. Lahat ito ay kinita natin ngayon. Salamat, pakibilang mo nga ito ng maayos. Oh, ayos lang. Ay. Kamusta? Ngayon nandito pa. Hindi pa naubos ang baboy mula kahapon. Bakit ang dami mong binili? Tulungan mo akong bilangin ang perang ito. Sige, ayos lang. Ay naku, wow. Ang daming pera. Ay. Ang dami ng pera. Hindi pa ako kailanman kumita ng ganito kalaki. Kaya kong kumita ng ganito kalaki. Magkano ang kinita mo? At sa sobrang ikli ng panahon. Ganito karami. Mas malaki pa sa akin. Uy, magkano ang kinita mo? Sabi mo, ito ang unang pagkakataon kong kumita ng ganitong kalaking pera. Yaman na, haha. Ito ang iyong 72, gitnan. Ang dami rin ah. Haha, ito ang iyong 32. Ayos. Xiao Shan, pupunta ka pa bang mangolekta ng mga produkto mula sa bundok ngayon? Ay, kailangan na nating pumunta araw-araw. Hindi dapat kumalat ang balitang ito, Ginoong Gon. Dapat itong panatilihing lihim. Naiintindihan. Ang tahimik na pagkita, ang lihim na pagtitipid para yumaman ay laging may kaparusahan. Ganda na naiintindihan mo. Para magpatuloy ng matagal, kailangang magtago tayo. Uy, mga tito at tita, kakain tayo sa bahay ko ngayong gabi. Pag madilim na, akyat tayo sa bundok. Sa araw, magpapahinga na lang tayo. Uy, hindi na tayo kakain ng kanin. Dahil nakakuha tayo ng napakaraming pera. Saan pa ako makakakain sa bahay nyo? Ay, hindi pwede. Kailangan kong magmadali sa bayan para bumili ng karne. Walang nakitang karne sa bahay, 1 taon na. Sobrang sabik na sila. Sige, mauna na ako. Sige, paalam. Salamat, Dongje. Huwag kang magpuyat mamaya. Sige, okay. Ikaw pala ang gumawa nito. Tingnan mo, ang galing ni Xeong Er sa pagluluto. Akala ko, ang mga estudyante ay hindi pumapasok sa kusina. Masyado bang maanghang? Hindi ba ito bagay sa panlasa? Sarap na sarap ako. Tama lang ang anghang. Baka taga-Lake East siya. Kapag nakapag-ipon na ng pera, kailangan siyang tulungan na makahanap ng pamilya. Huang General Huang Gongchao, lumabas kayong dalawa. Yung baboy namin. Kayo ba ang nagnakaw? Anong masama sa pagkain ng karne ng mga kababayan? Kumakain ako ng chopsticks para sa dignidad ng pamilya nyo. Anong kalokohan to? Umuwi na kayo. Umuwi na. Huminto ka, dapat 50 pesos pa ang ibinayad para bilhin yung babae. Hindi mo ba nakita na sobrang kinis ng balat niya na para bang pwedeng pigaan ng tubig? Hoy, kuya, baka papatay na lang natin yung tanga ni Tang Dongshan. Sa mga nakaraang araw, malinaw ang mata niya. Ngayon, ayos na. Araw-araw siyang naglalakad sa bundok. Hindi namin alam kung anong negosyo ang ginagawa niya. Maghuhukay tayo ng bitad, papatayin natin siya, at ilalagay sa Wild Wolf Gorge. Pagdating ng panahon,
Ikakadena natin yung batang babae sa likod na bundok sa bato na kuweba. Asawa na natin yon, per. Huwag mong sinasadyang mamatay, kahit ang pagpatay. Hindi mo pa nagawa dati. Hindi mo pa nagawa, tumahimik ka na. Nasabi ko na sa'yo. Yung bagay na yon, kailanman hindi lalabas sa isipan ko. Yugo! Sige, sabihin mo kung paano gagawin ang bitag. Maghukay ng malalim na hukay, kung hindi ka namatay, punuin na lang ng lupa. Kung mawalan ng hininga, dalhin na lang sa Wolf Valley at ilibing. Kailangan munang patayin ang asong lobo. Tapos itali ang babae sa fairy cave at ikadena. Ikadena ang babae. Chenji, sa susunod, pwede bang sila na lang ang kumuha ng mga gamit? Tayo na lang ang nagdadala araw-araw. Talagang hindi na makatakbo. Hindi, kailangan talagang personal na dalhin ang mga gamit. Ang dami ng inggit sa ganitong trabaho. Di magtatagal. Makikita mo na sa buong kalye ang nagbebenta ng wild mushrooms. Kailangan nating mahigpit na kontrolin ang mga channel. Oh. Ay, hindi ba si Shashen mula sa ating 4th Bull Team? Nandito pa sa state-run na restaurant para magpasikat. Parang hindi na niya ako kilala. Brother Kun. Anong sinasabi mo? Sino ang hindi makakakilala sa'yo? Magandang alaala mo Basta tandaan mo lang. Naaalala mo pa ba? Yung pinahiran mo ako ng dumi ng baka. Kuya. Bata pa tayo noon, nagbibiruan lang. Kuya Kuan, malaki ang iyong puso. Ano bang gusto mong mangyari? Isama na lang ang nakaraan. Saan kukuha ng pera ang mga taga-Bukirin para kumain sa pampublikong restaurant? Basta ang amoy nila, kayang punuin ang buong restaurant ng baho. Salamat. Saan galing ang dalawang probinsyanong ito? Paano sila nagkaroon ng pera para kumain dito? Lanan. Jingxiang, Jun, hindi naman kayo nagnenegosyo ng iligal, di ba? Commander Kun, huwag kang magbiro. Saan kami mangahas? Lanan. Ang mga magulang mo, hindi pa nakikita. Na parang gutom na aso, sumugod sa pagkain ng iba. Kumakain sa ibang mesa. Hindi ka ba nahihiya? Gusto niyong pumatay? Pakawalan niyo na siya. Kung hindi, mabibigo kayo. Wala kayong pakialam, umalis na kayo. Feng Tangkun. Binibigyan kita ng mukha pero wala kang hiya. Binibigyan kita ng palanggana ng aso at talagang nagustuhan mo. Ang mga tanga hindi nakakulong sa pagpatay. Feng Tangkun, sigurado ka bang gusto mong lumaban sa amin? Maling akala. Lahat ito ay maling akala. Pasensya na, hindi ko dapat kayo inistorbo habang kumakain. Lumayo ka. Subukan mo. Anong ginagawa mo? Gumawa ako ng 2 bagong palda para sa'yo. Tingnan mo kung akma ang sukat. May mga damit na ako. Sobrang gastos naman ito. Ano bang bagong damit ang meron ka? Sumunod ka na. Magbihis ka, tingnan ko. Sige, bilisan mo. Tapos na akong mag-drawing. Pahintulutan mo ako. Manatili sa sarili ko. Huwag kang gagalaw, suot mo ang sapatos na ito. Kaya ko nang isuot ito mag-isa. Noong nakaraan, naranasan ko ang sakit ng dati kong nararamdaman. Anong kinain mo sa bahay kaninang tanghali? Nanghuli ako ng mga isda sa maliit na ilog at ginisa ito kasama ang sili at pritong tuyo. Sabi ni Uncle Guang, masarap ito. Nagdala pa siya ng 2 layang na lumang alak para ipares dito. Si Yuan Yuan ay hindi na makapagpigil sa pagkain. Ayos lang, pupunta na ako sa labas para matulog. Hey, ikaw. Sa susunod, matulog ka na sa loob. Masyadong mainit sa labas. Sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako na baka magka-headstroke ka. Walang kwenta, magtatanim na ako.
Ay, ikaw nan. Sa susunod, pumasok ka na at matulog. Masyadong mainit sa labas. Sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako na baka magkainit ka. Pupunta na akong magbuhat ng lupa. Ano bang nangyayari sa akin? Gusto ko bang talagang maging asawa niya? Pero ako ay dinukot. Kailangan kong umuwi at hanapin ang aking mga magulang. Ay naku. Ang gwapo mo, kuya. Parang bumaba mula sa langit ang babaeng ito nang magsuot ng palda. Sana nagdagdag ka ng pera noon. Kung hindi, asawa na sana natin siya ngayon. Balang araw, lulutuin ko ang asong ito ng pamilya Tang Dongshen. Bakit ang daming tao? Paano sila nagtipon dito? Dahil naamoy nila ang amoy ng karne. Hey, huwag kang magbiro, bata. Kakausap lang namin ng lahat tungkol dito. Dahil kailangan mong umakyat sa bundok tuwing gabi. Tapos na rin ang pagtatanim ng mga palay sa bukirin. Wala nang ibang gawain. CJ. Mas maganda siguro kung araw-araw na lang bawasan ang pagkain. Para lahat kayo dito kumakain, ayos lang. Hindi mo alam. Ngayon hapon, si Huang Guchao naman ang tumakas sa bundok para bantayan si Kiao. Yung dalawang matandang gago. Yung dalawang lulong na si Huang Guchao. Noong panahon sa produksyon, nakita kong ang babaeng kasapi ay bumubula ang laway. Anong dalaga o asawa ang hindi natatakot sa kanila? Pero tingnan mo, may lakas ba silang tumingin sa akin? Anong dalaga o asawa ang hindi natatakot sa kanila? Pero tingnan mo, may lakas ba silang tumingin sa akin? Itong mga hayop na ito. Huwag kang matakot, Kiao. Mula ngayon, araw-araw ay dadalaw siksyan ni sayo. Sila'y may lakas ng loob. Sasampalin ko sila gamit ang talampakan ko. Feng Xian, mas malaki pa ang braso mo kaysa sa hita ni Huang Gongchao. Wala na siyang oras para magtago. Haha. Anong amoy yan, ang bango? Ito ba'y karne ng baboy? Hindi ito sa bahay ni Tang Dongshen. Tara, tingnan natin. Ay, Kuya Kun. Noong panahon natin, wala namang ganitong kagwapo. Sino kaya to? Ay. Ayos lang kayo, mga kaibigan. Anong tinitingnan nyo? Nakatingin sa asawa ng iba. Wala na bang hiya? Asawa ni Tang Dongshen. Yung tanga, nakapag-asawa pa. Si Huang Fengxian, hindi ka na magtatagal sa kayabangan mo. Malapit na akong maging sekretaryo ng inyong grupo. Pakitandaan ang iyong asal. Talagang marunong itong inang tigre na kumilos. Huang Fengxian, ako. Tandaan mo to. Mabaho mong matanda. Ikaw, mabaho mong matanda. Ay. Maghintay ka sa akin. Katapos kong kunin ang trabaho ni Li Jiangwo, tingnan natin kung paano ka paparusahan. Halika na, ha? Naghihintay ako. Ginoo, baka magka-problema ka kung ganyan ang pag-attack mo sa kanya. Bakit ka matatakot? Hayaan mo siyang lumaban. Pero sinabi niya kanina na papalitan niya ang sinuman. Anak, magpakasaya ka sa pagkain mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sekretaryo Li. Anong inday ito? Tingnan mo, si Feng Tanghuan, pinagsabihan ako ni Huang Fengxian. Bakit mo siya pinagtitripan? Sino ka para makipagsapalaran sa kanya? Noong nasa grupo tayo, tingnan mo. Nagsalita ka ba ng malakas sa harap niya? Dapat tayong tumawag ng pulis. Kailangan itong babaeng ito na maparusahan. Paano na ako makakatayo sa grupo sa hinaharap? Paano ko pa mapapamahalaan ang mga tao sa grupo? Anong klaseng alarma ang ipapaabot? 10 milya ang layo ng istasyon ng pulis mula rito. Sino ang gustong makialam kung mag-uulat ka ng krimen? Sino pa ang makikinig sa'yo sa buong baryo? Sige na nga. Li Jiangwo, bilang sekretaryo, nangyari ang ganitong bagay. Sasabi ka pa ng ganitong mga salita. Karapat dapat ka bang maging opisyal ng bansa? Sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Hindi ka pwedeng turuan kung paano ako magtrabaho, bata. Babala ulit ako sa'yo. Hanggang hindi pa naipapasa ang pulisya, ako pa rin ang sekretaryo. Kung gusto mong manatili sa baryo, sige lang. Pero huwag mo akong gagambala. Anong klaseng bagay yan? Wala ka namang tinuturo sa akin. Huang Fengxian, Li Jiangwo. Hindi pa tayo tapos.
Xiao Jun, maaari bang magpatuloy ang negosyong ito sa mahabang panahon? Ngayon, araw-araw akong nag-aalala. Ngayon ay hinihimok ng mga patakaran ang pagpapasigla ng daloy ng mga produktong agrikultura. Mga kasama, ano ang mga ideya nyo? Ang ating bayan ay napapaligiran ng mga bundok. Kakaunti ang mga taniman ng palay. Parang nananaginip lang. Kamakailan lang, natikman nyo na ba ang itim na kabute at ang chicken head mushroom? Tungkol sa itim na kabute at mga kabute, wala tayong malalaking lawa pero mayroon tayong mga bundok. Puno ng mga yaman ng bundok. Kayang gawin ang artikulong ito. Bakit hindi ko naisip ito? Hindi nakakapagtaka na ito ang kinakain sa bayan kamakailan. Narinig ko pa nga na nakakapigil sa kanser ito. Ngayon, ang puso ay lihim na nagbebenta. Ito ay pansamantalang solusyon lamang. Maaari na nating legal na mag-operate ng walang takot. Sige na. Kasi kasama ko si Gepo. Kahit ano pa ang gawin mo, basta't ang mga bagay na kailangan ng utak, ikaw ang bahala. Hayaan mo lang akong magtrabaho, ayos na. Sa sunod ang anak at ama mo sayo. Ituloy mo lang ng walang takot. Kumain ka na ba? Mali ka dyan. Bakit bias ka pa? Para lang kay Shenje. Gutom na ako. Tama na. Umalis ka dyan. Kung hindi ka pa kumakain, gagawan kita. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ni General Jay. Kumain na kami. Dala ko sa'yo ang meat-filled fried cake. Nilagyan ko pa ng maanghang. Tikman mo kumusta ang lasa. Talagang magaling akong mag-alaga. Pagpasok sa lungsod, hindi ako nagdadala ng walang dala. Magdadala ako ng pagkain kay Kiawer. Ang bahay namin. Isang ulo lang ang laman. Sa mga araw na ito, kailangan kong kumita ng 30 hanggang 40 piso bawat araw. Hayaan mo siyang magdala ng kaunting bagay pabalik. Sabi niya, kailangan niyang mag-ipon para sa bahay. Kailangan ng pera para sa pagkain at iba pa. Tita, huwag kang magalit, ako ang may treating sa'yo. Hahaha. Huwag mong galawin ang asawa ko. Feng Tangkui, sino ka ba? Mukhang may masamang balak ka para agawin ang asawa ko. Bawal ang manakit. Bukas pupunta ako sa gubat para mangahoy. Kung susubukan mong saktan ang asawa ko, papatayin kita. Mag-ingat ka sa paglakad. Putang ina, nanonood ka ng nakaw sa asawa ng iba. Bakit ka pa nandito, hindi ba? To. Bakit biglang sinapak ni Xuan siya? Huwag na magtanong pa. May dahilan ako kung bakit. Tama na. Bukas na lang ako magpapagod sa linya, hindi na ako pupunta. Sige, walang problema. Mga maliit na bagay lang naman yan. Pero narinig ko na si Feng Tangkun ang magiging bagong sekretaryo ng ating pangkat. Baka mapahiya siya kapag pinagbintangan niya tayo sa hinaharap. Ngayon, tanga talaga ako. Kung susubukan niyang manakit sa akin, kung susubukan niyang gawin, magpapanggap akong baliw at saktan ko siya. Sino ang makakagawa sa akin ng kahit ano? Lelad, huminto. Kuya, mali ang direksyong tinatahak ng tanga na to. Papunta siya sa direksyon ng yung kuweba ng diwata. Dito natin inilibing yung babae. Magsalita ka ng mas mababa. Tumahimik ka. Ilang beses na bang sinabi, huwag mong banggitin ang bagay na yan. Itong batang ito, dapat hindi rin makapansin ng anuman. Pag pumasok na sa malalim na gubat, diretsyo na siyang patayin. Nakahalata ba siya o hindi? Pagkatapos ng lahat, bababa na. Sama-samahin din ang asawa niya at ikulong. Sa wala. Anong ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng dalawang matandang ito? Baka may napatay na sila dito sa bundok. Kuya, talagang mahahanap na. Bilisan mo, sumunod ka at barilin siya. Hahaha. Gusto niyong sunugin kayong dalawa.
Sige, Brother Sheng, pasensya na, pasensya na. Aba, ito ay mga ideya ng kuya ko. Nakikita mo, siya ay namatay dahil sa galit ng langit. Ay, pasensya na. Tang Lusheng, agad na ibaba ang baril. Huwag na huwag pumatay. Nakita ko ang isang bangkay doon. Noong ako ay nalilito, nakasalubong ko ang dalawang matandang aso sa bundok. May kasama silang isang dalaga. Noong panahong iyon, wala akong malay. Hindi ko naintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, hindi na namin nakita pa yung dalaga sa baryo. Bigla kong naalala ito kaninang umaga. Kaya pumasok ako sa gubat para tingnan. Tama nga ang hula ko. Yung dalaga ay pinatay ng dalawang lolo na ito. Yung mga bangkay at damit doon ay hindi pa nabubulok. Siguradong hindi nagkakamali. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng malinaw, anong taon iyon? Nakita mong binibihis ng dalawang lolo na ito ang dalaga papasok sa gubat. Mas mabuting siya na lang ang magsalita. Kung sasabihin mo ngayon, patatawarin kita. Sino ba talaga ang dalagang iyon? Hindi. Si Fang Qing. Ilang taon na ang nakalipas, na ipinadala sa aming koponan para magtrabaho. Anak ng pamilyang iyon. Ano ang sinasabi mo? Kaninong pinatay mo ang sinabi mo? Ako. Nakilala kita. Ikaw si Feng Tangkun. Pasensya na, lahat ng ito ay ideya ng kuya ko. Hindi ko sinasadyang saktan ng ate mo. Lahat siya ay biglang umatake mula sa likod. Isang bato ang bumagsak sa ulo niya. Ganito siya nawala. Eh, ang swerte mo pa rin, ang hirap ng buhay mo. Kayong dalawang magkapatid. Sa wakas ay matatapos na rin. Ikaw. Anong ibig mong sabihin yan? Sa puntong ito, hindi ka pa rin maintindihan kung bakit ako nandito. Ay. Alam mo mula pa noong simula na kami ang pumatay kay Fang Qing, na inilibing namin siya dito. Tama. Kaya lang, sadyang pumunta ka sa bundok kanina. Alam mo si Feng Tangkun ay sumusunod sa likod. Sadyang pinapunta siya rito. Sabihin sa kanya na pinatay ko at ng kapatid ko si Fang Qing. Gamitin ang kanyang kamay para patayin kami. Tama, sa isip mo, naisip mo ang hakbang na ito. Medyo nagulat ako. Ikaw, hindi ka talaga yung tangasa na yon. Sino ka ba talaga? Si Feng Tangkun, ang tao ay hindi na mabubuhay muli. Una, dalhin si Huang Xiaojun pababa ng bundok. Magdala pa ng tao para ayusin ang mga bagay tungkol sa iyong kapatid. Huang Xiaojun. Patayin ko kayo, kayong mga hayop. Hu Qiao. Sa wakas, nakabawi na ako sa'yo. Naku, may malaking problema. Sa aming baryo. Si Huang Guqiao at si General Huang ay pinapunta sa pulisya at dinakip. Ay naku. Kahit si Sister Feng Tanghuan, alam mo pa ba? Tama ba, Linan? Bago, bigla na lang siyang nawala. Ngayon, may nakakita sa kanyang mga buto sa bundok. Pinatay siya ng mga kapatid na Huang Guqiao. Talaga? Totoo ba yan? Sobrang tindi naman ng mga matandang iyon. Ikaw ang may gawa nito. Yung dalawang matandang aso, may baril at gustong gumanti sa akin. Buti na lang, handa na ako. Yung nangyari kay Feng Tangkun, talagang nagkataon lang. Ngayon, pareho na silang walang silbi. Sa susunod, kapag nandyan ka sa baryo, mas makakapag-relax ako. Kumain muna tayo. Kailangan pa nating timbangin ang ani mamaya. Ayos, haha. Lanan. Sobrang galing. Walang ganitong pagkain kahit sa karne. Halos naubos mo na ang isang mangkok ng karne, paano pa kakain ng iba? Naging karne lang ang kinukuha, kahit ibang ulam hindi man lang dinadampian. Huwag niyo akong pagtawanan, ha? Galing ako sa lungsod. Hindi ko pa nakita ang ganitong sitwasyon kaya. Hehehe, walang anuman, kumain ka lang. Ay. Ito ang magiging mayamang Jiangdong sa hinaharap. Pero ang mayamang ito sa hinaharap. Ngayon ay parang nagugutom na biggar. Talaga bang gusto mong sumali sa amin? Sige, bilangin mo ako, Shenje. Gusto ko lang na araw-araw ay may karne. Tulad niyo na napakayaman. Ay. Hindi ka natatakot kung paano mangyayari yon. Pagsasamantala. Mahuhuli ka. Kung makakain man ako ng ilang beses ng karne, okay na rin kahit na makulong. Siyempre mas mabuti yon kaysa dati. Walang kaalaman. Talaga bang hindi mo alam kung anong buhay ang dinanas ko noon? Sige, pwede rin tayong magtrabaho kasama. Kasi naman, kulang na rin ang mga taong pwedeng tumulong sa syudad. Oy, narinig ko na meron kang tiyo. Paano mo nalaman? Nadulas lang ako. Kaya mo pa bang maniwala dyan? Oy, huwag na nating pag-usapan yan, walang kwenta. Kung gusto mong sumali, pwede.
Pero depende kung may magagawa ka. Hanapin kita para sa maraming plastic na pambalot. Kailangan pa nating ilagay ang pangalan ng produkto natin. Siyempre, hindi ko papayagang magtrabaho ang tiyuhin mo ng walang bayad. Kapag natapos ito, papayagan ko siyang kumita ng kaunti. Shenje, sa totoo lang, medyo mahirap ito. Yung tiyuhin ko matigas ang ulo. Dati siyang sundalo. Kung papagawa ko ito sa kanya, siguradong mahihirapan siya. Wala akong pakialam sa mga yon. Ito lang ang mga kondisyon. Pagkatapos mong makuha ang bag, pumasok ka na. Kung hindi mo makuha, huwag nang mag-usap pa. Kailangan may silbi ang pagtatrabaho, pare. Hindi pwedeng puro kanin lang. Sige, susubukan ko. Paanyain ko ang lola ko. Ay, tama yan. Nay, kumukulo pa ba ang ulam? May kanin pa sa kawali. Gusto ko sanang kumuha pa ng isa pang mangkok. Baboy ah. Haha, nakain na ng 4 na mangkok, kakain pa. Gutom ba? Ako, gutom na ako ng maraming araw na. Di ako na lang ang hindi magpapakipot. Marami pang natira sa kawali. Hehe, salamat ate. Sige, kukunin ko para sayo. Talagang mabait si ate. Maganda, masipag at may mabuting puso. Kung magiging manugang ko lang siya, ang ganda. Sayang, kailangan na siyang maibalik sa bahay ng maaga. Tiyak na nag-aalala ang pamilya niya. Aba, ay, nandito na. Ngayon, ang mga tao sa Bukirin ay masyadong magaspang sa trabaho. Akala ko kailangan ko pang ayusin ito pagkatapos mong dalhin. Hindi ko inasahan na magiging maayos at maingat ka. Kailangan ng magandang packaging para madaling mabenta. 1 kilo, 1 bag, tamang timbang. Direktor Tan, timbangin niyo po. Si Autang, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wala akong problema. Magbabayad na lang pagkatapos maubos. Masyado akong nagtitiwala sa inyo. Direktor Tan, magpatuloy ka lang. Kailangan ko pang bumili ng ilang bagay. Sige, umalis ka na. Huwag mag-alala. Kung ang kalakal na ito ay nasa ibang lugar, siguradong mabenta rin ito tulad dito sa Xiaoshan County. Maghanda ka ng yumaman. Hi. Nagawa ko na ang mga bagay sa kooperatiba. Kung hindi maganda ang resulta, hindi ba kukunin ng kooperatiba ang mga kalakal natin? Huwag kang mag-alala, hindi nila gagawin yon. Sa tingin ko kahit dumating pa si Tiaxian at ang iba pa para tumulong, hindi pa rin sapat ang tao. Kailangan pa rin tayong kumuha ng tulong. Tara na. Boss, tapos na ba yung damit na in-order ko last time? Tapos na. Ay, ang ganda ng batang ito. Kapatid, siya ba ang iyong kasintahan? Sobrang ganda. Halika, umikot ka para makita ko. Huwag kang mag-alala, ate, hindi kita sasaktan. Sa panahong ito, siya ang gumawa ng damit mo. Tara, pumasok ka at subukan mo. Talagang nagmamalasakit ang iyong kasintahan sa'yo. Lahat ng pagtakbo mo para lang gawing damit para sa'yo. Tirahin mo na, subukan mo itong suotin. Anong hiya-hiya dyan, bata? Kuya, ano bang ginagawa mong pananahi? Di ka pa nakakita, subukan mo na. Ito ang pinakamagandang elastikong koton. Mahal pa nga ang presyo nito. Kuya, huwag ka nang magsalita. Parang payat pero ang husay, ang dami mong laman. Kuya, mag-ingay ka ng bahagya, baka marinig sa labas. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito. Talagang pinagpala ako ng langit. Kumakain ako ng paa ng baboy na may pinakuloang munggo paminsan-minsan. Marami na akong laman sa tiyan. Ngunit walang nangyayari sa itaas. Bakit bigla siyang nandito? Hindi naman siguro siya nandito para maghiganti sa akin. Bakit bigla siyang nandito? Hindi naman siguro siya nandito para maghiganti sa akin. Saktong-sakto na siya ang nagdala sa sarili niya dito. Ngayon si Jun ay nasa bayan. Hey! Kung may lakas ng loob, gawin mo na. Yo oo. Gusto ko ring putulin ang isang kamay niya. Hehehe, ibinenta ang babaeng ito kay matandang binata. Talagang kawawa. Ay naku, tara na. Mas mabuti pang gawing asawa siya. Nagsalita na ako ng sobra. Pinapagawa ko rin sa ate mo na tumulong gumawa ng ilang damit para sa'yo. Hindi ka magagalit ha? Bobo ba ako? Hindi pa nga ako nakakabati sa'yo, pinupuri na kita. Uy, nakuha mo na ba ang damit? Wala, medyo masikip yung mga ginawa niya para sa'yo.
Ilalagay ko muna sa tindahan, saka ko pa adjust ang sukat. Pinapagawa ko naman na mas malaki, bakit mas maliit pa rin? Maliit na salita, baka marinig ng iba. Tama ka. Pasensya na sa lakas ng boses ko. Sama kayo, punta tayo sa pulisya. Bakit tayo pupunta sa pulisya? Magpaalam lang tayo. Para kung hanapin ka ng pamilya mo, may record sila. Para madali nilang mahanap ka sa ika-4 na grupo. Totoo namang gusto ni Dongshan na tulungan ako. Pero kung talaga nilang mahanap ang pamilya ko, baka hindi ko na siya makita. Nang tuluyan. Ay. Bakit sila nakapasok sa istasyon ng pulis? Hindi naman siguro. Para magsumbong sa akin, di ba? Ang salbahing ito, sinira ang 2 kamay ko. Hey, hindi ko pa siya pinagsasakdal. Siya na ang nauunang magsumbong sa akin. Ay. Anong gagawin natin kay John Jelly na nasa istasyon ng pulis? Maghintay sa labas, sabihin mo kung anong balak mo sa kanya. Hey, bigyan mo ako ng 2 kamay. Kahit papaano. Dapat pareho kami. Madali lang, hintayin mo. At saka, may mga pulis, hindi pwedeng kumilos. Kung hindi siya lalabas, ako na ang gaganti para sa'yo. Hey. Yung mga taong yun, may alitan sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Yung mga tambay sa bayan, balang araw, tatamaan din sila. Uy, kuya. Ate, may naisip ka ba? Wala akong naisip. Tayo na. Tama, naayos niyo na ba ang mga account? Teka, tingnan mo ang mga numero sa notebook. Tama ba? Sumakay na. Uy, Shenji. Yung mga gunggong sa bayan ay sumusunod sa likod. Walang anuman, pumunta ka muna bumili ng ilang bagay. Huwag mag-alala, sa bayan hindi sila magtatangkang gumawa ng kalokohan. Hindi. Marami sila, kami 3 lalaki lang. Kung sakaling masaktan ang asawa, sinabi na walang anuman, huwag nang magdaldal. Sabi nila, malupit ang mga gunggong sa bayan. Gusto kong makita. Kung may mas malupit pa sa mga tao sa aming baryo. Yan. Akala mo ba araw-araw tayong nagdadala ng mga kalakal sa bayan, na may dalang ilang daang piso sa bulsa? Hindi naisip na may mga taong magnanakaw. Haha. Sige, Brother Sheng. Mukhang may mga baril dito. Yung mga nasa likod natin ay mga taong nagbabalak na ibenta ka. Sinabi ko na, walang makakaligtas sa mga nanakit sa'yo. Dapat sana ay naayos ito sa pamamagitan ng pag-uulat sa pulis. Pero sila mismo ang naghanap ng kapahamakan at sumunod. Ang dapat sisihin kundi sila. Parang talagang na-inlove na ako sa kanya. Pwede bang huwag makasakit? Illegal yan. Walang anuman, hindi naman ako makukulong. General, tulungan mo akong harapin si Hu Kiao 2. Hindi ba't sinabi mong ang batang to ay isang mahirap na tanga? Hindi makahanap ng asawa kaya ninakaw ang tao mo. Saan naman kukuha ng ganong kalaking pera ang isang tanga? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita na bumili ng baboy ng buo. Baka niloloko ka lang. Siya ay nagsasagawa ng spekulasyon at panlilinlang. Yung batang ito, lahat ng ginagawa niya ay mga bagay na hindi pwedeng makita sa liwanag. Talagang swerte siya sa panlilinlang at spekulasyon. Gusto ko talaga ang ganitong klase. Kapatid na militar, ngayon, nakakuha tayo ng malaking kita sa baboy. Tingnan mo ang mga nakamit mo. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ang mahalaga ay yung bundle ng pera sa kamay niya. Siyempre, nasa daan-daang piso. Talagang matapang ang batang ito. Nagdala ng ganitong kalaking pera sa araw. Uy, John J. John J. Babae, uy. Gusto ko siya. Sige, kahit na nakuha lang, wala namang masyadong mahalaga. Kung gusto mong dalhin mo. Pero sana samahan mo ako maglaro ng 2 araw, okay lang ba? 2 araw lang, 2 araw lang. Yanan, Sige, tara, hehe. Tandaan mo, huwag magdulot ng kamatayan. Pupunta ako para hulihin si Sheng Wanglin. Kailangan mong harapin ang leader na yon. Ayos na ang iba. Walang pakialam. Kiao, mag-ingat ka. CJ. Hey, sa harap lumihis ka. Kami ay nagnenegosyo sa mga mapanlinlang na paraan. 8.
May mga baril sila, huwag magpanik. Hindi tayo natatakot. Huwag kang gumalaw. Kung gumalaw ka ulit, papatayin kita at itatapon ka sa bundok. Sino ang pinapahamak mo? Kung may lakas ka, barilin mo. Ahahaha. Hindi tumama sa ulo. Walang problema, sa susunod na putok, lilipad ka. Uy, Gino John, itutuloy pa ba ito? Talagang may lakas ang mga tao sa probinsya na barilin. May mga bagay pa akong kailangan asikasuhin sa lungsod. Aalis na ako. Kuya John, aalis na ako. Maraming ginagawa sa bahay eh. Ay. Saan ka nga nagtatrabaho? Sa mga iligal na negosyo. Gusto mo pang patayin ang mga opisyal. Tapos na kayo. Sige, ilabas mo ang mga dokumento. Anong dokumento ng iligal na negosyo? Ilabas mo. Ito ba ay isang pansamantalang walang opisyal na selyo, nakasulat pa noong 1978. Umaasa ka lang sa kaunting alam mo. Niloloko mo ang mga tao sa probinsya na hindi marunong. Nakarehistro ang pangalan ko sa mga iligal na negosyo. Gusto mo lang akong lokohin para sa pera. Anong pinapanggap mo? Kapatid, hindi ito dapat maging hindi pagkakaintindihan. Huwag sanang masira ang magandang samahan. Narito, may dala akong isang pakete ng glass pipe. Kunin mo na. Ay. Tapos na ang usapan. Dalhin mo na dito. Kung sakaling may problema ka sa bayan. Ako ang unang tutulungan ka. Kahit na ako lang ang nagbabantay sa maliit na pabrika ko, sino pa ba ang pwedeng mag-alala? Ay. Wala kang kinalaman dyan. Ipakita ang palad mo. Anak, anong gusto mong gawin? Haha, ibuka mo. Sinaktan ka niya gamit ang mga kamay na ito. Sige, saktan mo ako. Ay, ang sakit, ay naku. Grabe, ang lakas mo namang humampas, bata ka pa. Oh, naiintindihan mo ba? Kung sisira ka, ganito dapat ang pagsira. Hindi yung parang kinikiliti mo lang at pinupulot. Ibalik mo sa kanya tulad ng ginawa ko kanina. Hindi ko kayang gawin yon. Pag-isipan mong mabuti ang mga pinagdaanan mong ito. Dapat sana ay isa kang estudyanteng kolehiyo. May mga magulang kang nagmamahal sa iyo at magandang kinabukasan. Ang hinaharap ay maliwanag. Dahil tinulungan mo ang halimaw na ito. Hindi lang siya hindi nagpapahalaga, kundi pinabayaan ka pa. Pagkatapos mong maibenta, hindi ka na ba nagsisisi? Hindi dapat ganito ang trato sa ganitong tao. Hindi mo kailangang lumaban ng sobra. Paano kanya sinuntok sa buong daan? Sobrang sakit hanggang sa nakalimutan mo na ang sarili mong magulang. Hindi ka ba nakakainis? Kung hindi ko sana ikaw kinuha pabalik, maaga na sana silang nakalupas sa 2 lulong na aso sa baryo. At napalo na nila ng husto. Ate, anong iniisip mo pa? Napakagandang pagkakataon para maghukay ng mga bato at maglaro. Tandaan niyo ang araw na ito. Hindi ko kayo palalampasin. Akala niyo ba dahil may baril kayo? Huwag niyong hayaang mahuli ako, Yagay. Huwag mo siyang pansinin. Uwi na tayo. Oy, Santo Wanglin. Swerte naman, Kuya Jun, nandito ka rin pala. Talagang swerte naman. Sobrang malas ngayon. Sino ang mag-aakalang si Sheng ay may dalang baril? Kung hindi dahil sa'yo. Mangyayari ba ito? Saktan mo ako. Ikaw si Sheng Wanglin, di ba? Oh, sumama ka sa amin sandali. May nagsabi na ibinenta mo ang mga estudyanteng babae. Bumalik ka at ipaliwanag ng maayos. Tang Dongsheng, alam kong nandyan ka sa bahay, lumabas ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang Kun. Jing Xiangjun, ibaba mo ang mga bagay. Hindi pa nga nakakapagsalita ng kaunti, nag-umpisa na kayong gumamit ng kutsilyo at pala. Pwede bang makipag-usap ng may kaunting asal? Nandito ako para magdala ng lata kay Tang Dongsheng. Anong trip mo? Bakit ka biglang nagdadala ng lata sa gitna ng araw? Parang whistle na bumabati sa manok. Wala na talagang kaabog-abog. Jing Xiangjun, wala ka talagang modo. Tama na, pwede ba? Sakit na ng ulo ko sa ingay nyo. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na.
Anong sinabi mo kanina? Yung sinabi ko lang kanina, dumating ako dito para pasalamatan ka. Ito rin ang ipinadala ng tatay ko para sa'yo. Bakit hindi ako binigyan ni Jen Seangjun ng kutsara't tinidor? Ako na ang magiging sekretaryo ng inyong grupo. Bakit hindi niyo ako pahalagahan ngayon? Paano ko kayo susuportahan sa mga kalokohan niyo? Nagawa na ang mga kailangan para sa huling seremonya ng kapatid mo. Dinala ko na ang mga labi ng kapatid ko pauwi. Nagsampa na ng kaso ang probinsya. Hindi ko sila palalampasin ang dalawang matandang hayop na yon. Pagkatapos, tiyak na magkakaroon sila ng problema. Pinagsabihan ako ng tatay ko, kailangan kong bumalik para tulungan kayong magbenta ng mga produkto sa bundok. Tinatawag kitang kuya. Sabi mo sa akin ang totoo. Ano bang mahalagang lihim ang alam ko? Pwede mo akong tawaging kuya. Shenje, wala ka bang ipapakilala na hipag sa akin? Kapag naging sekretaryo na ako, magiging mapagsamantala. Ano man ang gawin mo, tiyak na tutulungan kita. Ikaw na ang magiging sekretaryo. Bakit iniisip mo pa rin ang anak ng pamilya ko? Hindi ko yon ibig sabihin. Huwag magkamali ng pagkakaintindi. Sinasabi ko lang na kung magiging kamag-anak tayo, hindi ba't tayo ay isang pamilya na? Hindi ka ba mas makakapagtiwala sa mga negosyo? Ngayon, hindi ba't nagbago na ang ating relasyon mula sa pagiging magkaibigan patungo sa pagiging pamilya? Wala nang maisip si Kiao. Hindi ko rin alam kung mayroon siyang mga kapatid. Hindi ko alam kung kailan siya makakaalala. Ah, ang sarap. Mga kasama, maari bang isaalang-alang ang nararamdaman ng isang light bulb na katulad ko? Ay, bakit mo kailangang alagaan ang nararamdaman ko? Sobrang mong minamaltrato ang tao. Sige na, ayoko na ring maging ilaw na nakasabit dito. Nasabi ko na lahat. Uwi na ako. Hanjon, Linan. Gusto kong magmahal. Kaya kong alagaan ang sarili ko, pero bakit pa ako magmamahal pa? Ayaw kong marinig ang sinasabi mo. Sino ba ang pinapababa mo? Ako pa naman ay may rehistradong address sa lungsod. Matapos ipadala ang mga dahon ng CXCN, bakit wala man lang balita? Ginoong Tan. Ilang araw na ring tumatawag ang mga kooperatibang mula sa ibang lugar. Kailangan mo na talagang mag-isip ng solusyon. Bakit kaya palaging tumatawag ang mga kooperatiba mula sa ibang lugar? Dahil sa CXCN, mabenta talaga doon sa kanila. Nagmamadali silang mag-request ng panibagong batch. Tingnan ninyo, naitala ko na lahat ng mga tawag mula sa ibang lugar na humihingi ng dagdag. Naghihintay na lang ako sa tawag ninyo. Lahat sila ay nagmamadali para sa mga ugat ng tainga. Ito, lahat ito ay mga karagdagang order. Siyempre, maraming tawag ang nagiging iritado na. May ilan pang sobrang nagmamadali na halos magalit na. Sinasabi nilang kung hindi ito masosolusyonan, magreklamo sila sa bayan. Ay, hello. Narito ang kooperatiba ng Xiaoshan County. Si Tan Yunbin ba ito? Ay, sa boses mo, parang ikaw nga. Kamangha-manghang Tan Yunbin. Nais kong tanungin ka sa ngalan ng mga tao. Hindi ka ba masyadong walang ginagawa araw-araw? Kami ng mga tao dito ay halos mabaliw na. Ikaw, naglaho ka ng ilang araw. Agad mo akong padalhan ng 500 kilo ng Zergen. Sige, agad akong mag-ayos ng pulong. Gagawin na. Aba, Diyos ko. 10,100 kilo lahat-lahat. Saan ako kukuha ng ganitong karaming folded ear root? Kailangan kong tingnan ito agad. Jin Xiaojun, wala ka bang kaunting diwa ng revolusyon? Nasa kamay na ang mga kalakal, nag-aksaya ka pa ng oras sa pag-inom ng tsa. Naiinis na ako. Anong pakialam ko dyan? Ngayon, puro na sa buong bayan ang nagbebenta nito. Anong magagawa ko? Nakakainis, wag na akong istorbohin. Pahintulutan muna akong magpahinga. Direktor Tan, bakit nandito ka? Ay. Gaano pa karami ang takurong mo? Ipadala lahat sa kooperatiba. Ipadala kung gaano karami ang kaya. Nababalisan na sila dyan. Ilang marami ka. Sa mga nakaraang araw, marami na tayong nakuha dito. Mabilis na ipatawag ang lahat sa barangay para mangolekta ng Zergen. Kumuha ng kahit gaano karami. Kailangan ng 11,000 kilo ng Zergen mula sa ibang lugar. Ilang marami ang sinasabi mo? Kaya bang makuha ang 11,000 kilo ng tuyong produkto sa loob ng isang linggo? Mayroon tayong 5,000 dito. Ito na ang lahat ng pera na maibibigay ng kooperatiba. Nandito ang 1,400 na bayad niyo sa nakaraang transaksyon. Ang natitira ay ipapadala bilang paunang bayad para sa mga produkto. Kukunin ko ang natitirang pera mamaya. Ay, hindi ka ba namamahala sa nayon ngayon?
Tulungan mo akong ipakalat ito. Sino ang gustong kumita at yumaman? Maari kayong pumunta sa bahay ko. Sige, sige, pupunta na ako. Bilisan mo. Baksyong Jun, kayo ang dapat maging leader ng grupo. Bawat isa ang magdadala ng isang grupo, hindi pwedeng kulang o sobra sa takdang gawain. Sa pagkakataong ito, talagang asenso tayo. Lahat maghanda. Pansamantalang anunsyo. Ang kooperatiba ay nag-utos na mangolekta ng 11,000 gin ng taugay. Bibili tayo ayon sa presyo sa merkado. Ang interesado, magmadaling pumunta sa bahay ni Tang Dongshen para magparehistro. Sigurado na. Gamitin ang tsaang pangpalit sa alak. May dadal pang iba si Xiao Tang. Wala nang iba, kami-kami lang ito. Sila lang ang kakain ng ganito kalaki. Mag-imbita pa tayo ng ilang tao. Ay, walang problema, walang problema. Director Tan, huwag mag-alala. Walang problema, huwag mag-alala. Sasabihin ko na ang totoo. Ang mga fold ear roots na ito ay espesyal na produkto mula sa Shu Mountain. Sinadya kong ipatikim sa'yo, kaya't bawat isa ay inihanda. Talaga namang matalino ka, ha? Sa labas ay tila tapat, pero punong-puno ng balak. Tama ba? Nandito na ang mga pagkain, tara na, Director Tan, umupo ka na. Uy, Tangje. Uy, huwag ka nang umalis mamaya. Sasamahan kita hanggang sa mag-enjoy ka. Kung nalasing ka, dito ka na matulog, ha? Sabi nila dati, may mga taong nagkaproblema kapag kumain ng fold ear root. Ang pamilya namin ay may ilang henerasyon ng tradisyong panggamot. Tinitiyak namin na walang masamang epekto ang fold ear root. Hindi lang ito ligtas, nakakatulong pa sa kalusugan. Maganda rin ito para sa katawan. Itong fold ear root. Ang tawag dito sa siyensya ay fish mint. Hindi lang pampaalis ng pamamaga at sakit, nakakatulong din sa pagpapalamig at detox. Alam ko na ang lasa ng fish mint. Ito ang fold ear root, yun pala. Ay, kangkang kamag-anak pala tayo. Bakit ang tagal na hindi kita narinig? Ang pamilya mo ay pamilya ng tradisyonal na medisina. Ah, talagang tradisyonal na medisina nga. May mga aklat medikal pa ang lolo niya sa bahay. Bakit hindi ko alam noon? Ang Xiaoshan ay may ganitong maraming magagandang bagay. Ano bang mahirap na bundok ito? Sobrang yaman dito. Mayroon pa bang mga tuyong kabuti na ito? Meron. Bigyan mo ako ng 50 kilo bawat isa. Kapag nagpapadala ako ng fold ear root, sabay na rin sa iba pang kooperatiba. Bibigyan ko sila ng 1 kilo na sample bawat isa. Libre ang mga sample na yon. Ituturing ko na yon bilang regalo ko. Hindi na ito kailangang bayaran. Sige, haha. Ah ah. You. Ako. Ay, gwapong ito, saan nakuha yung wild chicken na yan? Kagabi uminom kami. Nabalitaan ni Guangxu na gusto ni Director Tan. Nagmadaling pumasok sa bundok at nakakuha ng ilang. Ay naku, sobrang tapat ng mga kasamahan natin sa trabaho. Para tuloy akong masama ang dating. Ay, Xiao Jun, ingatan mo ng mabuti ang mga bituka ng manok. Ito ay kayamanan. Huwag mag-alala, nasa akin ito. Pupunta ako, ayos lang. Sige, Kuya Sheng, may gusto akong pag-usapan. Anong nangyayari? Anong bagay? Ngayon, ang buong bayan ay abala sa pag-aani ng mga ugat ng dahon. Mas nakakapagod pa. Yung anak ni Qin Haojun, pinipilit nilang harangin ang mga pinto sa bawat opisina kasama ang mga goons para magnegosyo. May ilan na pumupunta sa kantina ng pabrika para mag-angkat ng mga kalakal. Diretsong pinapalo ng tao. Ngayon, mas pipiliin nilang hindi na kumita dito. Paano na ito? Yung batang ito, nakalusot sa mga daan natin nang hindi natin alam. Malaki ang posibilidad. Tuloy pa rin ba ang negosyo sa probinsya? Marami pa rin. Kahit na maliit ang kita. Sapat na ang 200 yuan sa isang araw para bilhan si Kiao ng bagong damit at mga tadyang. Ayos naman ang usapan natin, Sheng. Bakit mo pa pinipilit na magkunwari? Maniwala ka o hindi, ngayong araw din ipapalabas mo ang balita. Galing sa katabing bayan, may malaking kooperatiba na bibili ng mataas ang presyo ng Zhejian. 5 sentimos bawat kilo, sagad-sagad. 3 araw mula ngayon ang transaksyon sa bayan. 5 sentimos, Kuya Shen. Anong palabas ang gusto mong kantahin? Makinig ka, ngayon ang presyo ay 30 sentimos lang. Kung hindi, baka magtaas pa sila ng presyo sa pagbili ng mga nakaimbak na produkto, huwag mong sabihin. Siyempre, magbubuka sila ng pamilihan, magbenta ng todo. Hindi ba't gustong guluhin ni Qin Hao ang negosyo? Gagawa tayo ng isang patibong para sa kanya.
At mas maganda pa sa susunod. Hindi ba't gusto ni Kinhao na magluko at sirain ang negosyo ko? Hayaan ko siyang mag-imbak. At hayaan ang mga kababayan natin na magtaas ng presyo sa kanilang sariling lupa. Tumaas ng tuloy-tuloy ang gastos niya sa pag-imbak. Katapos ng 3 araw, iniwan siya ng mamimili, tignan natin kung tatanggapin niya. Hanggang sa 3 araw, puno na si Kinhao ng 1,000,000 kilo. Pagkatapos niyang luhaan at magbenta ng lahat, ako na ang bahala. Mahigit 1,000,000 kilo ng tuyong produkto. Kung isasama-sama, tamang-tama para maresolba ang problema sa inventaryo ng kooperatiba. Ganito lang kalaki ang bayan. Maraming mga dahon ng eroot na hindi kayang ilagay. Kapag ito ay nasira sa kanyang mga kamay, doon siya maghahanap ng murang presyo. Kailangan siyang pagbentahan ng mabigat. Tama. At pagkatapos ay sabay-sabay na kukunin ang 11,000 kilo ng tuyong produkto. Iyon ay katumbas ng 55,000 kilo ng sariwang produkto. Medyo mabigat ang gawain dito sa kooperatiba. Saktong may isang hangal na dumating para tulungan akong mangolekta ng mga produkto. Pagkatapos ibenta mo sa akin ng lugi. Sana nga mas malaki pa ang masira ni Kinhao sa huli. Hindi na makabayad sa utang niya. Makakaya pa bang manatili sa bayan? Siguradong tatakbo. Kuya Shen, bakit parang mas lalong hindi tama ang pakiramdam ko sa mga planong ito? Haha, hindi naman talaga ako masama ang loob. Kailangan talagang itulak sa labas. Siyempre, kailangang maging matapang, hindi ba? Sinasabi ko, ang talino mo ay talagang nakakabighani. Hahaha. Hindi ito tungkol sa talino o hindi. Ang pinakamahalaga ay, dapat nasa kamay ko ang presyo ng mga dahon ng fold. Sa pagbebenta, sa huli, lahat ay para sa labanan ng presyo. Basta't hawak natin ang kapangyarihan sa pagpepresyo. Siguradong tayo pa rin ang mangunguna. Tama ba? Kung ang lahat ng dahon ng fold sa buong bayan ay magsimulang magbaba ng presyo para makakuha ng negosyo, sa huli, tiyak na ibababa ng kooperatiba ang presyo para sa atin. Bababaan nila ang presyo. Kapag ibinaba ng kooperatiba ang presyo, hindi ba't magiging walang silbi ang ating pagsisikap? Sa oras na yon, huwag nang asahang bibili pa tayo ng karne para sa mas magandang pagkain. Maging bagong damit, hindi na tayo makakabili ng tela. Hindi tayo kumikita. Kahit na magtrabaho sina Ginoong Goma ng walang tigil. Hindi rin ito magiging kapaki-pakinabang, di ba? Lalad, pero ano? Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga naramdaman na masama ang loob mo. Huwag mo na akong bigyan ng mga ganitong aral. Ano man ang gawin mo, nandito ako sa tabi mo. Talagang maunawain. Ay, tingnan mo ang dumi ng bibig mo. Tutulungan kita. Kailangan ko nang magtrabaho. Ay, anong tinitingnan mo? Ano bang espesyal sa pagpunas ng bibig? Huwag kang matakot, Kiaoer. Nandito si Xianyi para sa'yo. Mayroon pa akong green mouth na Tanjunma. Sinasabi mo bang parusahan ako sa sigarilyo na 40 centavos ang pakete? Kampiyon, ikaw ba'y may lihim na negosyo? Na, araw-araw ay may churros. Sobrang hindi patas. Magkakaroon din tayo ng konting kita kahit sa mga paboritong paraan. Huwag kang mag-imagine ng kung ano-ano. Nagdala kayo dito para may magawa kayong seryosong bagay. Bukas, maraming langis ang kakainin natin. Pero, isa lang, 2 stick lang ang bawat isa, hindi pa sobra. Tara na, tara na. Narinig niyo na ba? May mga taga-ibang lalawigan na darating dito para kunin ang mga paboritong halamang ito. Isa-isang tonelada ang hihingin nila. Grabe, totoo ba to? Anong presyo? 5 sentimo, magkano yon? 5 sentimo, nagwawala na ba? Ang merkado, 3 sentimo lang. Kung mag-imbak ako at hintayin silang dumating, kada kilo, kita na ng 2 sentimo. Ano? Bigla. Totoo bang may ganito? Anak, bakit ka sobrang excited? May bagong malaking negosyo na nakuha ang pinuno natin. May mga kooperatiba mula sa ibang lugar na pupunta dito sa bayan natin para bumili ng 1,000,000 kilo ng tanglad. Ngayon, lahat ng tao dito ay nagkakagulo. Totoo ba ito? Sigurado at mataas ang presyo na inaalok. Maraming mga taga-supply ang pumunta na sa probinsya para mamili. Nangunguha na sila ng mga paninda. Kung gusto nating kumita, kailangang mabilis tayo. Ngayon, ang presyo sa merkado ay 30 sentimos. Sa Bukirin, kumikita lang ng higit sa 1 mao. Sa 1 kilo, kita ay higit sa 2 mao. Sa 10,000 kilo, kita ay 3,000 yuan. Pabrika natin, mahigit 100 tao, hindi makakakuha ng ganitong halaga sa isang season. Magtutulungan ang lahat. Haojun, ikaw ang bahala dito. Ihanda ang truck ng pabrika para mangolekta. Napakaganda, talagang yayaman tayo sa pagkakataong ito. Ano na ang presyo ng Zergen ngayon? 6 mao. Grabe, mas mahal pa sa baboy ang presyo nito, ayaw ko na. Noong una, tumigil tayo sa pagtutulungan. Ngayon, nandito na naman siya naghahanap sa'yo. Pakiramdam ko, medyo nakakaselos sa'yo. Ay, maliit na bagay lang. Ngayon, tumaas na sa 5 hanggang 6 na mao sa labas.
Pero ako, nagbabayad pa rin ng 3 mao sa inyo. Pare, ang ugali mo, hanga ako. 你这人品我佩服啊！ Sa hinaharap kahit gaano pa kasulit ang iba, tanging ikaw lang ang tatanggapin ko. Basta't ikaw talagang nakakaasar. 实在。 Nandito na ako. Director Tan. Ayos lang, nandito ka na. Sa simbahan, ang mga ugat ng tainga ay lumalaki ng husto. Hindi mo naman ako papataasin ng presyo, di ba? Director Tan, masyado namang nakakasad ang sinasabi mo. Baka mas mabuti pang huwag na tayong makipagtulungan. Ang dami na nating nainom, at ang dami na rin nating nakain. Nakipagtulungan na tayo ng maraming beses. Kung hindi ka naniniwala, kailangan kong maniwala. 6 ang June para mapasaya ka. Halos kalbo na ang buhok. Ngayon, nagdududa ka na tataas ang presyo namin. Sobrang hindi mo kami pinapansin, ah. Nagkamali ka ng akala. Hindi ito dahil nag-aalala ko. Hindi ba't kulang ang kita ng kooperatiba para sa sweldo? Huwag kang magalit, ako ang nag-overthink. Ay, Kyoer. Magluto ka ng mas maraming kanin. Kakain ng hapunan si Uncle Han dito. Sige, maghahanda na ako. Tama, noong nakaraang beses nagpadala tayo ng 15 uri ng tuyong kabute. Maganda ang feedback mula sa ibang lugar. Nakatanggap na tayo ng mga order. Ngunit kailangan niyong maging maayos sa lalong madaling panahon. Magkaroon ng sariling tatak. Ngayon, hindi pinapayagan ng mga patakaran ang mga pribadong pabrika. Pero ang mga patakaran, ang mga patay ang sumusunod, ang buhay ang nakakalusot. Maaaring makipag-ugnayan sa kolehiyo ng kalakalang pambansa ng bayan. Hindi maganda ang kanilang kita ngayon. Kuya Longshan, nandito na ako. May kailangan ka bang tulong? Ah. Panahon na. Mag-umpisa nang maglabas ng balita sa bayan bukas ng umaga. Sabihin lang, hindi na darating ang mga tao mula sa kooperatiba ng ibang bayan para ayusin ang dalawa. Kaya maghihintay pa tayo hanggang bukas. Anong gagawin sa umaga? Pupunta ako ngayon sa bayan para hanapin si Wan Guanjun. Sige, pumunta ka na. Aalis na ako ah. Bata, hindi ka pa natutulog. Ah, hindi pa. Ngayon, pinadala ko ng telegrama si Guanjun sa Lake East Province. Sang-ayon sila na ilathala ang iyong pahayag sa paghahanap. Nahanap mo ang mga magulang ko. Gusto kitang pakasalan. Pakasalan ka ng maganda. Sa 3 salin. Lahat ng 72 na paa ay kumpleto. Magdaos ng maraming handaan sa baryo. Para malaman ng lahat na ikaw ay aking asawa. Alam nilang ikaw ay aking misis. Kaya, kailangan munang hanapin ang mga magulang mo. Nahanap ko na, saka na ako maghahain ng proposal sa kanila. Siya, tatanggapin ko. Talagang ang mga taga-baryo na to ang hirap makipag-ugnayan. Si Yao Liu, sigurado ka bang darating bukas ang mga tao mula sa kooperatiba? Sigurado ka bang darating bukas ang mga tao mula sa kooperatiba? Darating sila bukas. Ganyan na nga. Bukas, lahat kayo magpunta sa kalsada at magbantay. Basta makita niyo ang taong nag-ingat ng mga tainga. Agad niyo siyang tawagin dito. Huwag hayaan na maagaw ng iba, naiintindihan mo. Siya na. Oy, Director. Kailangan mong ingatan mabuti itong mga paninda na ito. Oy, tungkol sa mga bagay na ito. Huwag mong ilok sa bahay at masira lang. Huwag mag-alala, Direktor. Marami ng yelo sa loob, hindi ito masisira. Ay. Siguradong darating bukas ang ibang kooperatiba para bumili, di ba? Huwag kang mag-alala, Ginoong tagapangasiwa. Naka-assign na ako ng tao sa labas para magbantay. Kapag lumabas ang tao nila, agad kitang ipapaalam. Sige, huwag lang sana magkamali. Hindi. Sige, magpatuloy na kayo. Opo, Ginoong tagapangasiwa. Hehe, Kinji. Nagbibigay na naman ng supply si Tang Dongshen. Naka-warning na rin kami sa kanila. Ngunit determinado na silang labanan tayo ngayon. Sayang ang mga plano natin kanina. Ang bilis nilang nakahanap ng butas sa atin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa? Siguradong hindi isang beses lang ang usapan kapag dumating ang tao mula sa kooperatiba bukas. Pumunta ka at bumili ng isang pakete ng Zonghua na sigarilyo. Tapos magpareserba ng mesa sa state-owned na restaurant. Mas mabuti kung maraming karne at gulay. Kailangan kong makipag-ugnayan sa kanila. Sa hinaharap pang matagalang supply. Basta't matatag ang benta, diretso tayong kukuha sa Sinew Brigade. Ng mga produkto, si Tang Dongsan, hindi ba't siya rin ang kumukuha mula sa mga magsasaka? Magdadagdag ako ng 10 sentimo sa bawat kilo. Tingnan natin kung ibebenta pa rin nila sa kanya. Sa huli, tayo pa rin ang may kapangyarihan dito. Kinje, paano ba nag-isip ang utak mo? Talagang magaling ka sa kapitalismo, ha? Sa tagal na natin magkakilala, ang lalim ng iyong itinatago. Maging mababa ang tono, maging mababa ang tono. Sa bagay na ito, isipin mo lang. Kampiyon. Pumunta sa bayan. Sinasabi ko, kukuha tayo ng mga dahon ng kinhaw sa halagang 1 mao bawat kilo. Kukuha tayo ng kanyang mga dahon. Dagdagan pa, bumili ng 1 kilo, makakuha ng 1 kilo ng libre, Shenje.
Napakababa ng presyo, isang mao. Ngayon, nagmamadali silang ibenta ang kanilang mga produkto. Pero mayroon silang 1,000,000 kilo. Marami ng parami ang mga tao sa county na nahihirapan. Sobrang dami na, kahit isang buwan ay sawa na ang lahat. Talagang hindi na mabenta. Pag-usapan natin ang sariwang ugat ng Zirgus. Hindi naman tumatagal ng ilang araw. Talagang magaling si Shenje. Kung hindi dahil sa kooperatiba na nakapagbukas ng merkado sa ibang lugar, ay ngayon ay tiyak na magugutom kami. Ang negosyo ng Zirgen ay matagal nang naging masama. Ngayong gabi maglalabas ako ng balita. Bro, tinutulungan kita kay Director Tan na magbayad pero hindi man lang niya inayos. Tuwing ganito, isang sako na lang ang ibinabato niya. Kaya't araw-araw akong sumusunod sa kanya para tulungan siyang mag-ayos. 100 yuan bawat bunton. Gamitin mong maayos ang lubid. Kung hindi, sayang ang pagod. O, naintindihan. Lalo na akong namimiss ang anak ko. Kung siya ay nandyan. Bakit ko pa kailangang tiisin ang ganito, ay naku. Qin Haojun, kailan kaya matatapos ang problema? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pressure sa pabrika ngayon? Karapat-dapat ba ang pabrika? Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng manager, siguradong mabebenta ko lahat. Palagi mong sinasabi sa harap ko na magbenta, saan na kaya yun? Kapag naimbestigahan na, ipaliwanag mo sa akin. Kunin. Lanan. May tao. May tao na gustong kumuha ng 1,000,000 kilo ng sariwang Zirgen sa bayan. May pag-asa na tayo dito. Totoo ba? Sino ang bumibili, anong presyo? Huwag naman sanang chismis lang ito. Sobrang totoo. Yung grupo ni Tang Dongsheng. Nagpaskil sila ng maliliit na patalasta sa bayan. Marami ang tumutakbo papunta sa kanila. Sinabi ni Tang Dongsheng na ibenta ko sa kanya. Napaligo ka ba? Hindi mo ba alam kung ano ang relasyon ko sa kanya? Iniisip pa rin ni Jun Jae yan ngayon. Kung hindi mabenta, mauuna pang pagbabarilin tayo ng direktor. Kung hindi tayo pupunta ngayon, kapag napuno na nila, ang 10,000 kilo natin, babusugin na lang ang mga baboy natin. Sobrang nakakainis. Lima kilo ng mani. 1,000 kilo ng repolyo. Ang kapatid ko ay 1,000 kilo ko. Mas mura ako ng 1 sentimo bawat kilo kaysa sa kanila. Huwag mo nang tanggapin ang sa iba. Anong ibig mong sabihin? Ulitin mo nga, Qiaoju. Alam mong madali akong bully, di ba? Noon, gamit ang lisensya sa pangangalakal, pinapahirapan kami. Ngayon nagbebenta na ng sarili. Nang tumanggap ng mga kalakal, pinapababa ang presyo sa atin. Ngayon gusto pang putulin ang ating kabuhayan. Dapat ay may tamang pagkakasunod-sunod. Sawa na ba kayo? Nagbigay ng mukha pero walang hiya. Gusto pang manatili sa Xiaozen. Hindi na iniisip ang sariling kakayahan. Kayang-kaya ko kayong gawing laro, gusto nyo pang makipagtagisan sa akin. Talagang walang isip. Ay naku, nagkamali ka, kapatid, naghintay ako, hindi ako makikialam. Hindi ako makikialam, ay. Sino ang makikialam, siya ang tatamaan ko. Hindi ko na ulitin. Sige, ituloy natin. Ayos lang, tatay. Maaari ka nang umuwi. Anong nangyari? Hindi na itutuloy. Sa tingin mo, pumayat na ako ng mahigit 9,000 pounds. Kailangan pa bang ipagpatuloy ito? Huwag naman. Alam kong malawak ang iyong merkado at may koneksyon ka sa kooperatiba. 3 sentimos bawat kilo, kaya mo bang tanggapin? Kinhaw, 3 sentimos bawat kilo, nagsasayang ka ng pangarap. Mura na ang 3 sentimos. Kinuha ko ang puhunan ko sa 3 sentimos. Kahit 10 beses pang mas mura, hindi pa rin pwede. Ano pa ang gusto mo? Kapatid. Hindi ganyan ang dapat gawin sa buhay. Nakita ko mismo na kinuha mo ang 5 sa iba kanina. Dito sa akin, ayaw mo man lang ng 3. May pinatatamaan ka ba? Kung pinatatamaan kita, ano ngayon? Inimbita kita dito. Qin Haojun, kalimutan mo na ba ang nangyari ng nakaraang panahon nang nakawan mo ang mga produkto ko? Ang pagpayag mong tumayo dito ay isang malaking pabor na. At saka, matapang pa rin ang dating mo sa akin. Oy, pare, huwag kang magmadali, magkaintindihan tayo. Noong nakaraan, mali ako, babayaran kita. Hindi ko sinasadyang makipag-agawan sa'yo. Tingnan mo, huwag mong masyadong alalahanin. Noong nakaraan, mali ako, babayaran kita. Hindi ko sinasadyang makipag-agawan sa'yo. Tingnan mo, huwag mong masyadong alalahanin. Nakuha ko na higit sa 9,000 kilo. Yung 1,000 para sa akin, ano lang yon? Dahil sa ating pagkakaibigan. Talagang gusto mong ibenta ako dahil ayaw mo sa akin. Pero tatanggapin ko na lang. 1 piso, 1 kilo. Bumili ka, may libre. Na.
Sige, ayon sa sinabi mo, kailan ang transaksyon? Kung may oras, dalhin mo ang pera mamaya at doon tayo mag-settle. Tay, ikaw na lang ang makipag-ugnayan sa kanya. Magpapapahinga muna ako. Nandito ako, Ginen. Eto na, tara na. Kunin mo na ang mga gamit, tapusin na ang lahat, magpahinga na. Suportado tayo ni Master Li Shu. Baka nasa bundok din yung bagong sekretary. Nagtatanggal ng tangking. Basta't hindi tayo nanloloob, nananakaw, basta't kumikita tayo sa sariling kakayahan. Walang silbi ang maghahangad ng inggit. Huwag kang mag-alala, walang gagamitin na masama. Bakit hindi ka na mag-aaral? Paano kakakain kung wala kang kasanayan? Master, ang buhay niyo rin ay mahirap. Kakaunti lang ang kinikita mo araw-araw. Baka naman pwede mong tulungan kaming magdala ng kargamento. Sa ngayon, ang mga tao sa baryo ay magaling sa kabuhayan. Kumikita sila ng 1 hanggang 20. Mas malaki pa ang kinikita ng mga empleyado sa malaking syudad. Ay naku, sige na, sige na, sige na. Epo, tatay. Baka hindi na lang ako mag-aaral. Yenen, makipag-ayos ka rin ng mga produkto sa bundok kasama sina Shenje. Marami silang kinikita sa isang araw. Bola-bola lang yan. Huwag kang mag-isip ng ganyan araw-araw. Umaasa ang pamilya mo na makapagtapos ka ng kolehiyo at magbigay ng karangalan. Naiintindihan ko, Dad. Kailangan munang magkaroon ng maayos na lugar bago tayo mag-usap pa. Yo, hey. Hoy. Yo, si Changmu. Saan ka nang galing nitong mga araw na ito? Matagal na kitang hindi nakita. Walang respeto. Guro, dumating ka na pala. Xiao Tang, hindi ka ba nasira ang ulo? Akala ko hahanapin kita. Ay, swerte mo, dumating ka na. Ngayon, huwag ka munang umalis. Mag-inom tayo ng tsaa. Ito, saan kayo nakakuha ng ganitong karaming pera? Ay, sa panahong ito, kumita tayo sa pagbebenta ng mga gawang bundok. Ngayon, maraming tao ang nagtatrabaho. Kahit isang araw, kumikita ng hindi bababa sa 5-0 yuan. Anong nangyayari? Paglabas mo lang, buong baryo ay nagkakaroon na ng pera. Hahaha, ganito talaga ang nangyayari. Magpalit na tayo ng hanap buhay, sumali ka na sa amin. Sabay-sabay nating ibenta ang mga gawang bundok. Nagsasaya kayo ng walang pakundangan. Hindi ka ba sinaktan ni Li Jiangwo? Dati siyang sundalo. Kung magreklamo sila, anong gagawin natin? Dongshen, walang iniisip ang batang ito sa mga consequence. Hindi pwedeng, nung nakaraan, pinatay ko na siya. May utang pa siya sa akin. Kailangan ko siyang kausapin. Oy, master. Huwag ka munang ma-excite, umupo ka muna. Huwag kang ma-excite. Ah, master. Come. Umupo ka na. Dali, umupo ka na. Diyos ng Dragon. Ha? Yung sinabi mong pabrika ng Webless, paano ba talaga gagawin? Kaya bang ma-develop ito? Ah, tinanong na ni Director Tan ang tungkol dito. Walang gustong bumili sa gobyerno ng pabrika ng elektrisidad sa bayan. Walang kahit isang manggagawa ang gustong maglise o magkontrol. Sabi ni Director Tan, bumili daw ako ng 2 magagandang sigarilyo bukas. Puntahan natin ang Direktor ng State Assets Management sa bayan para magtanong. Master, samahan mo ako, pumunta tayo. Sinasabi mo ba talaga? May katotohanan ba dyan? Tumulong ka sa akin bilang pabrika manager. Pangangasiwa ng produksyon at teknolohiya. Hindi ako nagtatayo ng kumpanya para sa pera. Gusto ko lang ibenta ang iyong galing sa buong bansa. Para magamit ng lahat ang mga bagay na gawa mo. Bola-bola. Bakit parang si Jingxiang na madaldal? Hindi ako ganun, guro. Sobra na yan. Wala akong ginawang masama sa'yo, bakit ako ang sinisisi? Umalis ka na, wala kang pakialam dito. Lanan. Dongshen, naisip mo na ba? Papayag ba ang mga empleyado ng planta na ipasa ito sa inyo? 15 yuan, sinampal ka ng asno sa utak. Ganyan na lang ang ginawa mo. Hindi ibebenta ng manager. Araw-araw kailangan pang gumastos ng higit sa 10 yuan para sa yelo. Mas magiging mahirap kung may mag-imbestiga mula sa taas. Mas mabuting huwag na lang makialam. Kailangan kong kumilos muna bago magulat. Bumagsak ka sa pagkakataong ito. Tandaan, kapag may tanong sa itaas, sabihin mo lang ayon sa itinuro ko dati. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ikaw, walang utak. Baka mas maganda kung kunin na lang natin ang kontrata sa electrical factory. Para tuluyang makabawi tayo. Sige, hihingi ako kay Director Tan ng tulong para mag-imbestiga. Tignan natin kung matutulungan niya tayo makahanap ng koneksyon. Pero may mas mahalagang bagay pa, ha? Pwede pa rin nating ipagpatuloy ang pagbebenta ng mountain goods. Pero kailangan din natin kasama ang mga tao sa baryo sa pagtatanim. Hindi pwedeng puro wild. Sa huli, mapuputol na ang mga puno sa Shu Mountain. Isang bagay ang sasakyan.
Pero kailangan din nating magtayo ng mga kasangkapan. Maganda ang paggawa ng kasangkapan. Hindi ko naisip yon. Malaki ang kita sa kasangkapan at hindi na kailangang maglakad-lakad sa kabundukan. Ito ay pangmatagalang negosyo. Anong plano mo, Chen? Ano nang kinalaman nila dito? Ang pabrika ay pag-ari ng estado. Hindi dahil nandito sila ng 2 henerasyon, magiging kanila na ito. At hindi rin dahil sinabing ang pabrika ay bahay ko, magiging kanila na ito. Lanan. Naisip na ni Master Cheng na makipagtulungan sa iyo. Baka talagang maibenta ko ang galing ko sa buong bansa. Siyempre. Kailangan talaga, haha. Paano mangyayari yan? Hindi ba't ito ay pagsuporta sa mga individual na magpatakbo ng kapitalismo? Hindi pwede, Director Zhao. Hindi kami papayag dito sa aming pabrika. Lahat tayo ay may matatag na trabaho mula sa gobyerno. Bigla na lang itong babagsak para sa mga pribadong tao. Hindi ba't ito ay parang sinasampal tayo at sinasadya tayong inis? Director Liu, pag-isipan mo ulit. Ito rin ay kalooban ng mga nakatataas. Ano ang ibig sabihin ng mga nakatataas? Ang aming pabrika ay isang lumang pag-aari ng estado. Ilang henerasyon na ang nag-ambag para sa bansa. Bakit kailangang makialam ang mga negosyante? Kung hindi, maghanap kayo ng iba. Ayos lang, ang pabrika ay talagang tahanan ng mga manggagawa. Bawat kasama ay handang magbigay ng kanilang lahat para sa pabrika. Ialay ang kabataan. Ayos lang. Mag-sign tayo ng kontrata. Mula ngayon, kayo na ang bahala sa kita at gastos. Magbabayad lang kayo ng buwang-buwang renta sa bayan. Anong ibig sabihin yan? Wala nang subsidy mula sa bayan. Ha, tapos gagastos pa tayo. Hindi pwede yan, ayaw namin yan. Ano yan, isang matibay na trabaho o isang maaasahang kabuhayan? Hindi ba't kayo mismo ang sumira niyan, mga manggagawa? May kalkulasyon ng opisina ng pananalapi ng bayan. Mula noong 1,963 nang itayo ang pabrika hanggang ngayon. Nalugi kayo ng higit sa 10,000 yuan sa bayan. Kaya mong matutunan ang gawa sa katabing pabrika ng makina. Magpakita ka naman ang resulta. Tingnan nyo ang sarili nyo, hindi nyo magawa ng maayos ang trabaho. Wala kayong kahit isang tagumpay. Kahit na mas malaki pa ang benepisyo at gantimpala. Lene, hindi si Director Zhao. Hindi pwedeng ganyan ang pagtrato sa tao. Swerte lang tayo na hindi maganda ang kalagayan natin. May mga paghihirap din tayo. Huwag niyong isuko kami ng ganito kabilis. Huwag kang magpakita sa harap ko. Wala akong oras para sa ganyang bagay. Ayusin mo muna. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Isip ka ng mabuti bago pumirma. Huwag kang magbago ng isip mamaya. Wala akong maipapaliwanag sa bayan. Gusto kong malaman kung ito ba ang ibig sabihin ng bagong alkalde. Ang bagong alkalde ay dating sekretaryo ng mga leader ng probinsya. Bata at may ambisyon. Matapang din at may lakas. Ito ay kabuang 1 taon. Tingnan mo ito. Hahaha, ayos lang. Mula ngayon, ang pabrika ng kuryente ng bayan ay iyon na. Dahan-dahan na lang sa mga papeles. Sige, salamat ha. Aba, aalis na ako. Aba, ayos, ayos, ayos. Ang mga bagay dito sa Dongshan ay sobrang mahal. Baka mas mabuting umalis na tayo. Ito ay 3,000 yuan. Hawakan mo ito. Ngayon, may pera na ako. Tingnan natin kung makakabili ng kaunti para sa bahay. Hindi ko alam ang mga ito. Ikaw ang namamahala sa bahay, ikaw na ang pumili. Lalabas ako para maglibot at tingnan ang mga presyo. Ay! Tingnan mo, maganda ang gawaing kamay sa bahay natin, di ba? Isa sa mga pinakamahusay. Hey, ikaw na babae, anong ginagawa mo? Bumaba ka na dyan agad. Alam mo bang gaano ito kahalaga? Kung masira ito, hindi mo kayang bayaran. Anong ginagawa mo? Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag basta-basta humawak? Ngayon, ano ang gagawin mo? Huwag kang magtangkang tumakas. Kayo mga taga-Bukirin, busog na ba kayo at walang magawa? Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang pumasok sa aming kooperatiba. Bitawan mo ang kamay. Akala ko kung sino na ang malaking leader. Gusto mo bang maging bayani para sa batang ito? Kung sinabi mong duwag-duwag nga, bakit ko naman kailangang makinig sa'yo? Sino ka ba?
Sinabi ko sa'yo, nasira ang makina ng pananahi. Baka makulong ako dahil dito, Nasaktan ba kita? Wala akong masamang intensyon, pasensya na. Nakapagpasama ako ng sitwasyon. Tingnan mo kung ano ang sira sa makinang pananahi na ito. Anong silbi ng magandang itsura? Nasira ang mga bahagi sa loob, makikita mo ba yon? Ito ay high-tech. Kahit kaunting salin ay hindi pwede. Agad na tawagin ang direktor. Dapat siyang managot. Magkano ba ang bagay na ito? Paano ang 146 yuan? Kailangan mong bayaran yan. Kaya mo bang bayaran? Sa kooperatiba ninyo, walang bagay na hindi kayang bilhin ng asawa ko. Yung kita mo dito hanggang magretiro ka, hindi mo maabot. Isang araw, kaya ng asawa ko yan. Huwag ka nang magyabang sa harap niya ng mga nakakatawang pang-akit mo. Grand prize, ha? Ay, ang batang ito, sobrang yabang, walang iniwang puwang. Hindi ba't anak ng isang opisyal yon? Ay, kung titignan mong mabuti, ang suot ng dalaga ay mga pinakamahal na tela. Maputi at makinis din ang balat. Walang-walang hitsura ng mga tao sa bukirin. Mula ngayon, maging maingat tayo sa trabaho. Huwag talagang ma-offend ang anak ng leader. Masakit pa ba? Wala nang sakit. Kasalanan ko. Hindi ko dapat hinawakan ang makinang panahin. Bodong bata. Sila ang mga tao na walang modo, hindi ikaw. Ngayon ay may anunsyo tungkol sa nawawalang tao. Ang matandang propesor ng Lake East University na si Wang Hanmin at ang kanyang asawa ay naghahanap ng kanilang nawawalang anak na babae sa loob ng maraming taon. Bata. Okay ka lang ba? Naalala ba ni Kiawer ang isang bagay? Kilalang kilala mo ba sila? Hindi ko alam. Bodong tanga. Sige na, sabihin mo sa akin kung naalala mo na. Palagi mo akong niloloko. Ako. Matagal ko nang naisip yon. Sigurado akong tagahudong ka. Kaya naman kaya mong kumain ng maanghang. Ngayon ay ayos na. Yung mag-asawang matanda sa telebisyon, sigurado akong sila ang mga magulang. Pero, ayaw kong makipaghiwalay sa'yo. Baka araw-araw akong kumakain ng karne sa'yo. Hindi ko na kayang mawala ang karne. Hindi tama. Siyempre, gusto kita. Siyempre, ayaw kitang mawala. Haha. Maliit na tanga, umuwi ka at hanapin ang mga magulang mo. Hindi naman ibig sabihin na tiyak na maghihiwalay tayo. Hindi naman ako ganoon kasarili, na kailangan mong iwanan ang mga magulang mo. Para makasama ako, anong gagawin ko? Bumalik ka muna sa bahay at makipagkita sa mga magulang mo. Tiyak na namimiss ka nila, tapos babalik tayo ng magkasama. Para makuha ang pag-aproba ng mga magulang mo, at opisyal na makasama ka. Haha.